Silent Channel. Chapter 1131, nasa iisang table ka. Matapos makipag-usap sa mga reporter sa pintuan, tuluyang pumasok si Hong Dali sa ward kung saan nagpapagaling ang bata. Naroon din ang ina ng bata, nakahiga sa hospital bed katabi ng bata, hirap na pinapakain ang bata. Ang mga kababaihan ay nangangailangan ng pagkakulong pagkatapos manganak, at ang mga ina ng mga bata ay walang pagbubukod. Ngunit walang paraan. Ang bata ay itinapon sa pipe ng basura pagkatapos niyang ipanganak. Nadurog ang puso ng ina na muntik na siyang tumalon mula sa gusali. Buti na lang at nalaman ko kalaunan na nailigtas na ang bata, kaya nagpa siya akong pumunta dito para maghanap ng buhay at kamatayan. Wala akong pakialam sa mga bagay na hindi ko madaling gawin sa panahon ng pagkakakulong. Nang pumasok si Hong Dali sa bahay, ang babae ay nagpapasuso at sinusuyo ang bata, "Munting sinta, kumain ka pa, para mabilis gumaling ang sugat." Mahal, sa pamamagitan lamang ng mga salitang ito, naramdaman ni Hong Dali na mahalaga ito sa kanya, ang iyong ginawa ay ganap na tama. Isipin mo na lang, kapag tinawag kang little darling ng lolo't lola mo, gaano kanila naaawa at nagmamahal sa iyo. Ikaw ba si Master Dali? Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, lumingon ang babae at tumingin kay Hong Dali, na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. "Salamat, maraming salamat." Napakaganda ng babae, oval ang mukha at itim ang buhok. Siya ay may alampay na buhok at magandang figure. Bagamat medyo wala na siya sa porma kapanganak pa lang, nakikita pa rin niya ang kanyang orihinal na slimness at attractive. Nagpapasalamat lang siya, ngunit nang makita ni Hong Dali ang kanyang mukha, sumabog ang kanyang isip sa sobrang lakas. Ang sumunod ay isang pagsabog ng matinding galit. Galit na galit. Dahil kilala niya talaga ang babaeng ito. "Hindi lang kami magkakilala, pamilyar na pamilyar kami sa kanila." Hindi lang sila pamilyar sa isa't isa, masasabi pa na ang babaeng ito ay nanatili sa kanya ng 3 taon noong siya ay nag-aaral. Not the kind of boyfriend and girlfriend, but this woman, who was his classmate in high school. Xu Qingqing. Si Hong Dali ay muling isinilang sa mundong ito matapos mabundol ng kotse habang iniligtas ang 2 bata. Nabuhay siya minsan sa ibang lupa at bumalik dito. Isang totoong 2 buhay na relasyon. Paanong hindi magagalit si Hong Dali kapag nakita niya ang isang matandang kaklase na ganito, lalo na kapag ganito ang treto nitong matandang kaklase? Malaki ang naitulong ni Xu Qingqing kay Hong Dali noong siya ay nasa high school. Noong panahong iyon, ulila si Hong Dali. Mababa ang tingin sa kanya sa paaralan, ngunit kakaunti pa rin ang kanyang mga kaibigan. At itong si Xu Qingqing ay isa sa iilan na handang makipag-usap sa kanya at handang alagaan din siya. Sa isang iglap lang, pumasok sa isip ni Hong Dali ang mga inosenteng taon noong siya ay nag-aaral. "Qingqing. Well, hindi ko alam kung paano gagawin ang tanong na ito. Pwede mo ba akong turuan?" Napakasimple ng tanong na ito. "Oo, kailangan mo lang gawin ito at ito. Alam mo na ba kung paano gawin ito ngayon? Dali, bilasan mo, pumila ako sa'yo, bilasan mo." "Hehe, salamat, kung hindi, pumila ako. Tatagal pa." Sa panahong iyon, walang partikular na kapanapanabot na nangyari. Matalik na magkaibigan silang dalawa. Palaging inaalagaan ni Xu Qingqing si Hong Dali na parang isang maliit na kapatid. Sa tuwing nakatagpo si Hong Dali ng isang bagay na hindi masaya, aaliwin agad siya ni Xu Qingqing. Pasayahin mo siya. Hindi kalabisan na sabihin na si Hong Dali ay may mabait at optimistikong katangian. Malaki ang dahilan ni Xu Qingqing. Nang maglaon, si Xu Qingqing ay hindi man lamang nakapag-aral sa kolehiyo dahil sa mga kadahilanang pampamilya, kaya't siya ay pumunta sa timog kasama ang kanyang mga magulang sa sandaling siya ay nagtapos sa high school. Sinong mag-aakala na sa muling pagkikita ng dalawa ay magiging ganito? At si Xu Qingqing, na noon pa man ay isang masayang kapatid na babae, ay naging ganito pagkatapos ng mahigit 2 taon na hindi nagkita. Are you okay? Sandaling natigilan si Hong Dali. Pagkatapos ay pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at kumalma. Sa pagtingin kay Xu Qingqing, wala siyang masabi, at sa wakas ay mahina lang siyang nagtanong, "Kakapanganak mo lang ng isang sanggol. Huwag maging pabaya sa panahon ng pagkakulong. Mag-iiwan ito ng mga kasunod." "Ayos lang ako." Tumingin si Xu Qingqing kay Hong Dali, huminga ng mahina, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Salamat." Sa pagsasalita nito, mayroon din akong kaklase, na nagngangalang Hong Dali, na aking deskmate. Haha, nagkataon lang. Lumapit sa kanya si Hong Dali at umupo sa tabi niya. Kahit na si Xu Qingqing ay nagpapasuso sa bata, hindi siya napahiya. Ang kanyang mukha ay kumikinang lamang sa liwanag ng pagiging ina. Magiliw niyang tiningnan ang bata at bumulong pabalik, siguro, kaawa-awang bata, masakit na makita siya. Paulit-ulit siyang umuungol habang nagpapakain. Kawawang babae. Kakaiba ang nararamdaman nilang dalawa. Sa pangkalahatan, ang mga lalaki ay kailangang gumawa ng inisyatiba upang maiwasan ang pagpapasuso sa kanilang mga anak, ngunit si Hong Dali ay nakaupo lang doon, at si Xu Qingqing ay walang anumang pagtutol.
Ganon din ang pakiramdam nung umupo silang dalawa sa iisang table. Childhood sweethearts, childhood sweethearts. Ano ang nangyayari sa bagay na ito? Inabot ni Hong Dali at marahang hinawakan ang maliit na mukha ng bata at sinabing, paano ka napunta sa isang taong ganyan? Mahabang kwento, nang banggitin niya ito, agad na namula ang mga mata ni Xu Qingqing. Ang tatay ko ay isang magaling na sugarol, at maganda ang kalagayan ng aming pamilya noon. Ngunit ang aking ama ay dinaya ng higit sa 2 milyon, kasama ang kanyang bahay at kotse. Sa huli, mahigit 1 milyong yuan ang inutang ko. Noong panahong iyon, desperado na ang pamilya ko. Labis na nanlulumo ang aking ama kaya gusto niyang magpakamatay, at ang aking ina ay umiiyak buong araw. Nagpatuloy si Xu Qingqing na may mga luhang pumapalibot sa aking bahay araw-araw upang pigilan kami sa pagtakas, at pinilit nila ang aking ama na humiram ng pera sa ibang pagkakataon. Nalaman ko mula sa bibig ng aking ama na siya ay mula sa Black Dragon Hall. Hindi ito magandang bagay. Hanggat hinawakan ito ay tiyak na masama. Anong sumunod na nangyari? Bakit napunta ka sa kalbong iyon? Tanong ni Hong Dali. Maya-maya, sinabing ang malaking kalbo ang amo ng mga gangster na yon. He accidentally saw me one time. Mapait nang umiti si Xu Qingqing at umiling, sinabi niya na hanggat handa akong sumama sa kanya, maaari niya akong bigyan ng libreng pera. Kailangan nating bayaran iyon, ngunit maaari nating bigyan ang ating pamilya ng isang panahon ng biyaya. At pumayag ka. Huminga ng malalim si Hong Dali. Ano pa bang magagawa ko kung hindi ako pumayag? Napangiti si Xu Qingqing na may luha sa kanyang mga mata at nagsabi, ang aking pamilya ay itinuturing na isang maliit na pag-aari. Mula nang mawala ng aking ama ang lahat ng kanyang mga ari-arian ng kanyang pamilya, wala na siyang mahihiling ng pera at walang mahihiling, at lahat ng iba ay nagtatago tulad ng salot. Mga taong nagtatago sa aming pamilya. Kami ay mga ordinaryong tao lamang. Ang Black Dragon Hall ay napakakapangyarihan. Kung gayon mayroon akong dalawa lamang na pagpipilian, ngunit maaari akong mabuhay sa aming pamilya, ngunit maaari akong mabuhay. No choice kundi mamatay na lang siguro. Oo, naiintindihan ko. Tumango si Hong Dali nang hindi masyadong nag-iisip. Talagang naiintindihan niyang mabuti si Xu Qingqing. Kung tutusin, hindi kayang pilipitin ng kanyang mga braso ang kanyang mga hita. Siya ay isang mahinang babae. Bukod sa pagpipiliang ito, mayroon pa bang ibang paraan upang pumunta? Mamaya, nabuntis ako. Mabagal na sinabi ni Xu Qingqing, orihinal, naisip ko na bagamat napipilitan akong sundan siya, kung magkakaroon ako ng anak, ito man lang ang makakapagpabuti sa kanya. Palagi kong naiisip na siya bagamat siya ay isang mixed society, dapat man lang ay mayroon pa rin siyang pagkatao. Hindi ko inaasahan. Haha, naiintindihan ko. Naunawaan ni Hong Dali ang lahat pagkatapos marinig ito. Dahil kilala niya si Xu Qingqing, isa siyang optimistikong babae. Bagamat sinundan niya ang kalbong lalaki dahil nasa desperado siyang sitwasyon, umaasa pa rin siyang maitawid ang kanyang lalaki sa tamang landas. Nai-imagine ni Hong Dali ang lahat ng hirap at hinaing na dinanas niya sa panahong ito gamit ang kanyang mga paa. Sa orihinal, si Xu Qingqing ay buntis sa huli. Dapat mong malaman na ang mga bata ay palaging ang pinakamalaking link sa pagitan ng isang pamilya. Sa sandaling ipinanganak ang isang bata, sinumang may kaunting pagkatao ay magsisimulang unahin ang pamilya. Inakala pa ni Hong Dali na tiyak na sasabihin ni Xu Qingqing ang malaking kalbong lalaking iyon. Kung maganda ang buhay mo sa hinaharap. Sinong mag-aakala na sa bandang huli, sarili niyang mga kamay ang itatapon ng kalbong lalaki sa tubo ng basura? Naaawa ako sa iyo, marahang tinapik ni Hong Dali ang likod ni Xu Qingqing at inalaw ng mahina, magiging maayos ito sa hinaharap. Alagaan mo lang ang sanggol at ako na ang bahala sa iba pang mga bagay. Dali Master, huwag. Nagmamadaling sinabi ni Xu Qingqing, hindi karapat-dapat na saktan ang hilongtang para sa akin. Ang mga taong iyon ay hindi mabubuting tao, huwag mong ilagay sa panganib dahil sa akin. Para sa iba pa, ayos lang. Master Dali, mangyaring huwag saktan ang hilongtang. Talagang hindi ito isang bagay na maaaring ayusin ng pera. Huwag kang mag-alala, ang bait ko. Napangiti si Hong Dali kay Xu Qingqing, at pagkatapos ay tinapik ang kanyang dibdib, mainit pa rin ang puso ko. Hindi mo na kailangang mag-alala patungkol sa bagay na ito. Oo nga pala, may trabaho ka ba ngayon? Kung hindi, maaari mo ba akong bigyan ng pabor? Trabaho. Sinabi ni Hong Dali na medyo nalilito si Xu Qingqing, ngunit sa huli ay umiling siya, hindi pa ako naghanap ng trabaho simula nang mabuntis ako. Well, yun lang. Sinabi ni Hong Dali, plano kong magbukas ng orphanage. Halika at tulungan mo ako, makakakuha ako ng buwanang sweldo na 10,000 yuan, kasama ang pagkain at tirahan, simula ngayon. Ito, nakakahiya. Nagulat si Xu Qingqing. Talagang hindi niya inaasahan na hindi lang nailigtas ng young master na ito na si Hong Dali ang kanyang anak, kundi binigyan din siya ng napakagandang trabaho. Ang buwanang sweldo na 10,000 yuan ay isang puting kwelyo na sweldo. Ayan na. Sabi ni Hong Dali at naunang lumabas ng pinto, magpahinga ka muna, pupuntahan ko ang bata mamaya.
Bago lumabas, mahinang sinabi ni Hong Dali sa dulo, Hilungtang, sasabihin ko sa kanila na mawala tuluyang mawala. Kasabay nito, dumating ang boses ng system, nakatagong task trigger, ang iyong deskmate. Task description, alagaan ang iyong dating deskmate na si Shu Qingqing. Task reward, 20 hanggang 50 achievement points. Tulad ng inaasahan, ang misyon ay inilabas, ngunit sa kasamaang palad, si Hong Dali ay hindi partikular na masaya sa oras na ito. Nakakapanghinayang makitang dumating sa puntong ito ang kaklase na dating pinakamaganda sa akin. Kung ano ang darating pagkatapos ng depresyon ay ang tunay na desisyon. Shu Qingqing, inalagaan mo ako noong nag-aaral ako. Sa pagkakataong ito, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Lihim na nagdesisyon si Hong Dali. Kabanata 1132, nangunguna si Kuya. Pagkalabas ng silid, alam ni Han Songyang at ng iba pa sa hitsura ng mukha ni Hong Dali na wala siya sa magandang kalagayan ngayon. Napakabait ng lahat at nagkusa na gumawa ng paraan para makahanap si Hong Dali ng walang tao na silid para makapagpahinga at makapag-adjust. Pakiramdam. Matapos pumasok si Hong Dali sa isang espesyal na ward at isara ang pinto, mahinang bamantong hininga si Han Songyang at sinabing, bueno, bago ko naisip na kahit na hindi ako kasuklam-suklam, at least ako ay makatuwiran. Ngayon kumpara sa malaking kalbong lalaking iyon, pakiramdam ko ay isa akong anghel. Tumango si Xiao Mingfeng at sinabing, oo, bagamat kadalasan kaming mga lalaki ay walang ginagawang mabuti, wala kaming ginagawang nakakagagalit sa mga tao at mga Diyos. Sa pagkakataong ito ay talagang nakakamulat. Tinanong ni Han Songyang si Xiao Mingfeng, medyo maganda ang personalidad ni Shu Qingqing, at may katuturan ang kanyang hitsura. Paano kung maghanap tayo ng ibang boyfriend? Ngunit lahat ng iba ay madaling pag-usapan. Ang susi ay may anak na siya. Mahirap itong hawakan. Oo, pagsang-ayon ni Xiao Mingfeng, sa totoo lang, sa tingin ko ang Shu Qingqing na ito ay isang mabuting babae. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang background. Ang susi ay ang pag-aalaga sa kanyang mga anak. Tiyak na wala akong negosyo sa bahay, kaya hindi ako nang ahas na hawakan siya. Siya ay nagsasabi ng totoo. Sa kanilang mga background, ang background ng pamilya ni Shu Qingqing sa pangkalahatan ay hindi masama. Anyway, hindi ito kapos sa maliit na pera. Ang susi ay ang mga batang ito. Gaano man kaliwanagan ang kanilang mga magulang, hinding-hindi sila papayag sa kanya. Magpapakasal ang bata sa ganoong babae. At kung hindi ka mag-aasawa, hindi ba pinaglalaroan niya ng damdamin ng mga tao? Bilang resulta, nang ang lahat ay nag-iisip tungkol dito, isang medyo hindi pamilyar na boses ang biglang tumunog, iyan ba? Ang batang si Dali ang nagligtas, dito. Lumingon ang lahat at tumingin, at agad silang natuwa si Hong Dali iyon. Hardcore, isang maliit na isda na lumaki mula sa isang pares ng pantalon. Well, ito ay Xiaoyu. Dumating ka sa tamang oras. Nakangiting sinalubong siya ni Han Songyang, nagpahinga lang si Dali pagkatapos makita ang mga bata. Bumili ka ng napakaraming prutas. Nandito ka ba para makita ang mga bata? Ah, andito na po si Master Dali. Good guy, feeling ko palagi kang in love. Tumango si Xiaoyu at sinabing, kailangan kong pumunta at makita ang ganoong kalaking bagay, haha, hindi ko mapigilan, hindi ko may kukumpara ang yaman mo, kaya bumili na lang ako ng prutas, pero huwag mo akong pagtawanan. Ha, sabihin mo na. Nasaan siya? Iyon lang. Natawa si Han Songyang at ang iba pa, nasa loob ang bata, at medyo stable na ang kondisyon niya. Maaari kang pumasok at tingnan. Well, sige, papasok muna ako at titingin. Sabi ni Xiaoyu at pumasok na sa pinto. Sa oras na ito, biglang hinawakan ni Xiao Mingfeng ang kanyang baba at sinabing, speaking of which, ang Xiaoyu na ito ay medyo magaling. Isa daw siyang professional game player. Hoy, Old Han, ano sa tingin mo ang pagsasama-sama niya at ni Qingqing? Magandang mungkahi iyon. Saglit na nag-isip si Han Songyang, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at sinabi niya, sinubukan ng batang ito na ligawan ang pag-ibig noon sa Liao University, ngunit nabigo siya. Ngayon siya ay nasa panahon ng pinsala. Si Shu Qingqing ay halos pareho, silang dalawa ay umaaliw sa isa't isa. Talagang masaya. Magpanggap ka lang. Jipansaya, anong magagawa niya? Iniisip ko rin ito, walang magawang sabi ni Xiao Mingfeng, ang batang ito ay dapat na mailigtas, ngunit ito ay talagang isang problema pagkatapos niyang mailigtas. Sa wakas ay nagtapos si Han Songyang, kalimutan mo na ito. Tayong mga tagalabas ay hindi dapat makialam, hayaan silang umunlad sa kanilang sarili. Pero sabi ni Hong Dali. Pumasok siya sa espesyal na ward, humiga sa kama, at huminga ng mahina. Ang insidente ni Shu Qingqing ay nagpalungkot sa kanya. Sa orihinal, pumunta siya sa eroplanong ito upang tamasahin ang mga pagpapala, ngunit talagang nakatagpo siya ng ganoong bagay, na nagparamdam sa kanya ng kaunti. Anak, ano ang iniisip mo? Sa oras na ito, dumating ang boses ng Demon King, kilala mo na ang babaeng ito noon pa ba? Well, kaklase ko noong high school, at maganda ang relasyon namin, mahinang sabi ni Hong Dali, hindi ko inaasahan iyon. Sobrang miserable ngayon, nakakaawa. Haha, normal lang yan.
Inisip ng Demon King na ito ay medyo normal, sa tingin mo sinabi mo na ang eroplanong ito ay tinatawag na blissful plane nang pumunta ka rito. Ah, tama. Oo, tama, ano ang mali? Nagtanong si Hong Dali, may problema ba? Siyempre, dahan-daang sinabi ng Demon King, enjoyment, ano sa palagay ninyo mga tao ang kasiyahan? Ano ang ibig sabihin ng maging masaya? O ang ibig sabihin ba ay tulungan ng iba na magkaroon ng espiritual na kaginhawahan at gawing mas masaya ang sarili? May katuturan ang sinabi mo, binasa muli ni Hong Dali ang mga salita ng Demon King at biglang nataranta. Nakangiti, naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin. Ibig mong sabihin, ang pagtulong sa iba at pagpapasaya sa sarili ko ang dapat kong isaalang-alang, tama. Bagamat si Shu Qingqing ay nagkaroon ng masamang buhay noon, ngayong nandito na ako, pagkatapos ay hayaan siyang mamuhay ng mas mabuting buhay, iyon ay magiging mabuti, tama. Haha, karapat-dapat kang maging Demon Chosen One, puri ng demonyong hari, sa totoo lang, naisip ko lang ang iyong blessing plane. Isang hindi magagapi na function. Huminto ang hari ng demonyo pagkatapos sabihin ito, at nagpatuloy, sa tingin mo, gumagastos ka ng pera para makipagpalitan ng mga punto ng katangian doon, at nagpapalitan ng mga puntos ng katangian para sa pera upang matamasa ang mga tagumpay at makakuha ng mga puntos ng tagumpay dito. Pagbalik doon upang palitan ng mga high-end na kagamitan na iyon, ito ay isang invincible cycle lang. Alam mo ba kung paano ako naging isang malakas na tao noon? Talagang ito ay isang madugong landas sa lahat ng mga halimaw. Kahit na ang mga halimaw ay napatay ko. Noong ako ay naging makapangyarihan sa mga demonyo. Kung wala akong 10,000, kailangan kong magkaroon ng 8,000. Maaari pa rin itong mag-iwan ng impresyon sa akin. Talagang nanlulumo ang Demon King. Paano siya naging Demon King? Halos masasabing ang halo ng pangungutya ng grupo ay tumatama kung saan man ito mapunta, na umuukit ng madugong landas. Magaling si Hong Dali, walang pressure. Masaya sa magkabilang panig, ang isa ay alibughang at ang isa ay tinatamasa ang mga pagpapala. Kung ikukumpara ang dalawang ito, gusto mo talaga siyang tamaan hanggang mamatay, hindi ba? Okay, huwag kang ma-depress, ngumiti si Hong Dali, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ipagpapalit ko ito para sa iyo at hahayaan kang lumabas. Ngunit ang kailangan ay hindi ka makakagawa ng masama pagkatapos mong lumabas. Kailangan mong tumayo sa tabi ko. Sa ganitong paraan. Sinabi talaga ng Demon Chosen One sa Demon Clan's Chosen One na huwag gumawa ng masama. Bamulong ang Demon King, ito ay talagang pagbabago sa mundo. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol dito, biglang hindi occupied ang kwarto. Dahan-daang itinulak ito, sumilip si Gu Feifei. Nang makitang gising pa si Hong Dali, mabilis niyang sinabi, Dali, nagpahinga ka na ba? Naghihintay si Han Songyang at ang iba pa na hanapin ka para sa pagsasaliksik sa labas. Nang marinig ito, alam ni Hong Dali na sa pagkakataong ito ay tiyak na pinag-aaralan niya ang Black Dragon Hall matter kung ito ay tungkol lamang kay Shu Qingqing at sa kanyang mga anak, hindi na kailangang mabalisa sila. Hilingan silang pumasok, tumanggo si Hong Dali at sinabi, okay lang ako. Tumanggo si Hong Dali, at hindi nagtagal ay bumuhos si Han Songyang at ang iba pa, ngunit sa pagkakataong ito lahat sila ay lalaki, hindi sinumang babae. Malinaw, kapag nakikitungo sa isang underground na organisasyon tulad ng Black Dragon Hall, hindi isang matalinong pagpili para sa isang babae na lumahok dito. At sa mga taong ito, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng simpleng casual na suit. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay mga 50 taong gulang. Siya ay may marangal na hitsura at tila medyo kalmado at may kumpiyansa. Matapos makaupo ang lahat, si Han Songyang ang unang nagsalita at ipinakilala si Hong Dali, Dali, ito si Zhao Mingguang, ang kapitan ng kriminal na brigada ng pulisya. Pagkatapos naming patayin ang kalbong lalaki noong huling pagkakataon, narinig ni Kapitan Zhao ang tungkol kay Shu Qingqing. Oo naman, karapat-dapat kang maging mula sa Criminal Police Brigade. Tingnan ang momentum na ito. Ikaw, tawagin mo akong Hong Dali, hello. Iniabot muna ni Zhao Mingguang ang kanyang kamay at sinabing, first time naming magkita. Please take care of me. Haha, pwede ka lang, Tio Zhao. Kinamayan ni Hong Dali. Si Zhao Mingguang ay hindi isang taong may tinta. Pagkatapos ng maikling palitan ng pagbati, tumingin si Zhao Mingguang kay Hong Dali at sinabing, hindi na ako magsasabi ng kalokohan. Ang organisasyon ng Black Dragon Hall ay napakalakas, at ang ating Criminal Police Brigade ay palaging gustong mahuli ang pinunong ito. Sayang at walang pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay narinig ko ang tungkol sa insidente ni Shu Qingqing. Ang Black Dragon Hall na ito ay halatang naging mas lalo lang at kung ano ang naging problema mo ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lipunang pinamamahalaan ng batas. Mabuti sana kung ang Black Dragon Hall ay gumagawa lamang ng kaunting kaguluhan, ngunit ngayon ito ay nagiging mas malupit at sobra-sobra, at ito ay malinaw na umabot sa isang antas na hindi maaaring baliwalain. Kaya't maliwanag na pumunta rito si Zhao Mingguang. Napakasimple ng plano ko, tinitigan ni Hong Dali ang mga mata ni Zhao Mingguang at same time na sinabi, gusto kong tuluyang mawala ang Black Dragon Hall. Gusto kong tuluyang mawala ang Black Dragon Hall. Ang lakas ng tono.
Sumimangot si Zhao Mingguang at sinabing, gusto rin naming gawin ito, ngunit ang kapangyarihan ng Black Dragon Hall ay lubos na maimpluwensyahan, lalo na ang kanilang pinuno, na mastuso. Naisipan pa naming magpadala ng mga undercover, ngunit sa kasamaang palad ay natuklasan sila, at ang resulta. Buntong hininga. It goes without saying na kung nagtatrabaho ka bilang isang undercover agent sa isang gang, ano ang mangyayari sa iyo kapag natuklasan ka? Ngunit nang mausisa si Hong Dali, gaano man kalakas ang Black Dragon Hall, matatalo pa ba niya ang bansa? Wala kang lakas ng loob na kumilos dahil sa makapangyarihang kapangyarihan nito. Kakaibang tanong ni Hong Dali, anong klaseng kapangyarihan itong Black Dragon Hall? Maging ang iyong mga pulis ay pinipigilan. Lahat ng kanilang mga pangunahing miyembro ay mga desperado. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroon silang mabibigat na baril sa kanilang mga kamay. Malungkot na sabi ni Zhao Mingguang, paano tayo matatakot kung sila ay mga ordinaryong gangster lamang? Ngunit ang problema ay ayon sa kung ano ang mayroon tayo, mayroon silang hindi bababa sa 500 na baril na naipuslit sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel. Higit sa 1,000 mga simpleng grenade, at higit sa 100 pinuno ng mga black grenades, at ang paglulunsad ng higit sa 100 rocker ng Dragon. Ang tunay na backbone ng Black Dragon Hall ay hindi nakatago sa mga pangunahing kabisera ng probinsya, sa buong hilagang silangan ng mga lalawigan. Takot na takot ka ba sa kanila? Tanong ni Hong Dali. Nasaan ang Criminal Police Brigade? Dalubhasa siya sa paggamot sa lahat ng uri ng kawalang kasiyahan. Natatakot ka ba dahil lang dito? Kabanata 1133, huwag maglaro ng ganito. Haha, syempre sinubukan namin. Mapait nang umiti si Zhao Mingguang, noong nakaraang taon, minsan naming pinalibutan at napigilan ang Black Dragon Hall. Ang resulta ng panahong iyon ay nahuli namin ang isang mahalagang miyembro ng Black Dragon Hall sa lugar at nasamsam ang higit sa 40 baril at zero. Nahuli ng maliliit na gangster ang higit sa 30 piraso, na isang malaking tagumpay. Ito ay isang magandang bagay, ngunit sa pagtingin sa ngiti ni Zhao Mingguang, malinaw na may mali. Kung gayon, ano ang susunod na mangyayari? Tanong ni Hong Dali. Kung gayon. Haha, huminga ng malalim si Zhao Mingguang, pagkatapos, mayroong higit sa 100 ng kaso sa buong bansa kung saan ang mga nasa hustong gulang ay sumugod sa mga kindergarten at sinaksak ang mga tao gamit ang mga kutsilyo. Dapat malaman ng lahat kung ano ang nangyari noong panahong iyon. Ang epekto ay napakalaki at ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Ibig mong sabihin, ang mga bagay na iyon ay ginawa ng Black Dragon Hall. Isang alon ng galit ang dumiretso sa ulo ni Hong Dali. Siya ay isang ulila at higit na nagmamalasakit sa mga ordinaryong bata. Ngayon narinig ko na ang Black Dragon Hall ay talagang nagpadala ng mga subordinate nito sa kindergarten upang patayin ang mga bata dahil sa kanilang gulugod na inaresto. Kung hindi, bakit ang Black Dragon Hall ay libre at madali pa rin ngayon? Naglabas ng sigarilyo si Zhao Mingguang, sinindihan ito, at binigyan si Hong Dali ng isa. Habang sumisipsip, sinabi niya, ito ay isang sandata na hindi tinatablan ng daga. Kadalasan, ang pinakamahirap na tao ay mga desperado. Kung ang isang tao ay hindi natatakot sa kamatayan, ito ay magiging napakahirap harapin, at napakadaling masaktan ang mga ordinaryong tao. Nabalitaan ko na pinatay ng bodyguard mo ang kalbong si Yan Honggai, kaya pumunta agad ako dito para ipaalala sa iyo na mag-ingat ka sa paghihiganti ng kabilang partido ay upang makita kung mayroon kang anumang magagandang ideya. Matapos marinig ang mga salita ni Zhao Mingguang, tumahimik ang lahat. Marunong sa martial arts ang isang gangster at walang makakapigil sa kanya, lalo na itong gangster na naglakas loob na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Mas mahirap pa itong lutisin. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi mahalaga kung mamatay ako. Huwag mo nang isipin kung gaano karaming tao ang susuportahan sa oras na iyon. Mahirap sabihin. Mukhang ang hirap talagang hawakan. Kumunat ang noo ni Hong Dali. Ang desperadong pagkilos ng Black Dragon Hall ay ganap na hindi inaasahan ni Hong Dali. Inisip niya noong una na ang Black Dragon Hall ay isang maliit na gang lamang na pumatay ng higit sa 100 tao at mapapawi sa sandaling may padala ang mga pulis. Ngunit ngayon ay tila hindi iyon ang kaso, at tiyak na dahil dito, nagpasya si Hong Dali na kunin ang Black Dragon Hall. Hindi posible ang immortalidad. Ganito na sila ngayon, at hindi masasabi kung gaano karaming tao ang lilito sa hinaharap na tulad ni Xu Qingqing. Ito ay ganap na hindi matitiis. Nga pala, nag-isip sandali si Hong Dali at biglang nagtanong, bakit kailangang itapon ng kalbong Yan Honggai na iyon ang batang iyon? Ang tanong na ito ay bumabagabag kay Hong Dali sa mahabang panahon. Kung tutuusin, may kasabihan na kahit hindi plano ni Yan Honggai na pakasalan si Xu Qingqing at mamuhay ng maayos, hindi na kailangang itapon ang kanyang anak gamit ang kanyang sariling mga kamay, di ba? Tinanong ko. Walang magawang umiling si Zhao Mingguang at sinabing, gusto ni Yan Honggai na maging tunay na core ng Black Dragon Hall. Ang tunay na core circle ng Black Dragon Hall ay humigit kumulang 18 tao, na kilala bilang 18 Arhats. At ang nahuli namin noon ay isa sa 18 Arhats, itong Yan Honggai na ito ang hahalili sa taong iyon. Kung gusto mong maging ubod ng katarungan, kung gusto mong maging makatarungan. At ang unang kailangan ay patayin ang sarili mong anak. Iba pa. Oh, fair na.
Ang bangis ng Black Dragon Hall ay lampas sa kanyang imahinasyon. Naisip ni Hong Dali na kahit na ang mga pangunahing miyembro ay hindi natatakot sa kamatayan, hindi niya inaasahan na lahat sila ay magiging ganoong mga karakter. Nakakalito. Ang mas maraming ganoong tao, mas mahirap ito. At ang pinakaseryosong bagay ay hindi lang isang ganoong karakter, kundi isang kabuoang 18. Ano ang itinanong mo tungkol sa nahuli na lalaki? Sabi ni Hong Dali. Ngayon ay isang benepisyo na magkaroon ng karagdagang impormasyon tungkol sa kalaban. Isa sa 18 arhat ay naaresto. Ang gayong mahalagang tao ay hindi maaaring iwanang walang pagtatanong. Tinanong ko, ngunit sa kasamaang palad walang lumabas. Muling bumantong hininga si Zhao Mingguang, namatay ang lalaki pagkaraang ipadala sa kriminal na police brigade. Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagkuha ng lason. May mga espesyal na mekanismo sa kanyang mga ngipin. Kapag nahuli siya, direkta siyang magpapakamatay. Sa palagay ko, alam din niya na kapag pumasok siya, hindi na siya lalabas ng buhay, kaya namatay siya ng simple. Ngunit bago siya namatay, tiyak na hindi siya maghihiganti kaysa sa 1 linggo. Mahigit 100 ang kaso ng pagpatay sa mga bata, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin tayo naglakas loob na gawin ito muli. Sa katunayan, ang kabuuang lakas ng Hilongtang ay ganap na hindi maihahambing sa bansa. Pabayaan ang bansa, kahit na ang lokal na kriminal na pulis brigada ay tiyak na hindi isang bagay na isang maliit na gang tulad nila ay maaaring makipagkumpetensya sa. Ngunit ang problema ay ang mga miyembro ng Black Dragon Hall ay walang sangkatauhan. Upang maging isang pangunahing miyembro, kailangan mong patayin ang iyong sariling anak gamit ang iyong sariling mga kamay, na iyong sarili. Isipin mo na lang, nagagawa nila ito sa sarili nilang mga anak, pero paano naman ang iba? Hindi ba't walang pag-aalinlangan sa paggawa ng aksyon? Ngayon ang kanilang diskarte ay napakasimple. Hindi ako natatakot na subukan mong palibutan kami. Anyway, kung maglakas loob kang hawakan ako, papatayin ko ang mga sibilyan. Hindi na kailangan ng anumang espesyal na pagpaplano, pumasok lamang sa kindergarten, sunugin ang boss, o magdulot ng pinsala sa lahat ng uri ng hindi inaasahang lugar. Siguro ang kriminal na police brigade ay maglakas loob na kumilos ng 1 beses o 2 beses, ngunit paano kung 8 beses sa 10? Sino ang maglakas loob na makipag-away sa kanila? Mahirap talaga, tumanggo si Hong Dali, at pagkatapos ay bumantong hininga, mukhang kung gusto mo silang sirain, hindi ka maaaring umasa sa pulis. Ang pangunahing dahilan ay dahil ikaw ay masyadong maingat. Oo, kaya nga nandito ako ngayon, gusto ko lang malaman kung ano ang iniisip mo, sabi ni Zhao Mingguang, siya nga pala, magpapadala ako ng isang tao na magpoprotekta sa iyo ng palihim. Tutal, lumalawak ang kapangyarihan ng Black Dragon Hall nitong mga nakaraang taon, at ang paghihiganti nito ay napakalakas. May isang bagay na mas mahusay ka kaysa sa ating pulis. Ang bentahe ay nasa iyong mga kamay. Ang kapalit na ito ay laban sa pinakamalaking pagkakataon ng ating mga sibilyan. Tama nga siya. Hahanap si Hilongtang ng mga paraan upang makaganti pagkatapos makatagpo ng pagkubkob at panunupil ng mga pulis. Ito ay para pilitin ang bansa. Ang makina ay hindi nang ahas na salakayin sila ng direkta dahil ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay masyadong malaki. Ngunit hindi ito mahalaga sa mga ordinaryong sibilyan. Kung hindi mo sila matalo, ang sarili mong kawalang kaya mo lang masisisi. Dahil dito, kung gusto mong maghiganti sa ibang mga sibilyan, may punto ba iyon? Well, hey, madaling hawakan iyon. Dahil dito, nagtiwala si Hong Dali. Bukod sa anupaman, hanggat hindi nakatagpo sina Gu Feifei at Kemengmeng ng malaking pagkubkob at pagsupil ng hukbo, kahit na 12-12 ng mga ordinaryong hooligan ay maaaring hindi nila kalaban ang mga kasanayan sa paggalaw sa antas ng simoy ay hindi para ipakita kung tutuusin. Kung ganoon, may hiling ako. Tumingin si Hong Dali kay Zhao Mingguang at nakangiting sinabi, sana ay maaari kang makipagtulungan sa amin at hilingin sa akin na palayain ito, at pagkatapos ay maaari kang pumunta at linisin ang larangan ng digmaan. Siyempre, hindi mahalaga kung hindi mo linisin ang larangan ng digmaan. Gayunpaman, maaari kong subukang pangasiwaan ang bagay ng malinis hanggat maaari at subukang huwag magdulot ng opinyon ng publiko sa lipunan. Well, walang problema. Kahit sinong may pangalan sa Black Dragon Hall ay walang duguan ang mga kamay. Sa totoo lang, hindi ako makapaghintay na patayin sila ng direkta. 10 minuto para barilin. Kinagat ni Zhao Mingguang ang kanyang mga ngipin sa galit, nakakalungkot na wala kaming ganitong pagkakataon. Pero Dali, malaki ang posibilidad na tulungan mo kaming harapin ang problemang ito. Tutal, narinig ko ang tungkol sa lakas ng iyong bodyguard. Kung sinasadya mo silang pukawin. Pagkatapos ay linisin namin ito ng paunti-unti, sana. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong makipagtulungan kami sa iyo? Ngayong napagpasyahan na ang pangkalahatang diskarte, ang susunod na hakbang ay kung paano makipagtulungan. Dahan-daang sinabi ni Hong Dali, hindi masabi ng mga tao mula sa Black Dragon Hall kung saan nila ako aatake. Ito ay hindi sigurado. Ngunit ang tiyak ay kapag ginawa nila ito, malamang na matutuklasan sila ng iba, at kapag nakuha nila ito sa internet o kung ano paman, hindi ito magtatapos ng maayos. Kaya hinihiling ko lang sa iyo na tulungan mo akong harapin ang iba pang mga kaguluhan, kahit na huwag iulat ito sa balita. Para lang makontrol ang sitwasyon, walang problema.
Agad na tumanggaw si Zhao Mingguang at sumang-ayon, paano ang iba? Kailangan ko bang mag-ayos ng ilang pang plaincloth para sa iyo upang maprotektahan ang iyong kaligtasan? Hindi, magkakaproblema ka kapag nalaman ito ng Black Dragon Hall. Umiling si Hong Dali, pagkatapos ay nag-isip tungkol dito, at biglang nagsabi, ngunit maaari itong ayusin ang isang mensahero para sa akin. Gusto kong maglagay ng isang dula ngayong gabi. Okay, walang problema. Agad na lumabas si Zhao Mingguang, kukuha ako ng computer. Marahil ay pinapanood ka ng mga tao mula sa Black Dragon Hall dito. Sa kasalukuyan, kailangan nating gumamit ng video upang ipaliwanag ang mga partikular na pagsasaayos. Kung ang mga tao ay ipinadala, madaling magkamali. Okay, nakangiting sabi ni Hong Dali, nakakaproblema yun para sa Team Zhao. Hindi nagtagal, bumalik si Zhao Mingguang para magayos. Ang Big Prodigal System ng Hong Dali ay naglabas din ng mga tagubili ng sabay-sabay, nakatagong misyon, nagpapatuloy ang Black Dragon Hall. Mga kinakailangan sa misyon, pukse ng isang pangunahing miyembro ng Black Dragon Hall, 4 na pulang stick-level thugs, at 11 minions. Mission Reward, Achievement Points 80 points. Well, tama iyan. Maaari kang makakuha ng mga puntos sa tagumpay sa pamamagitan ng pag-aalis ng pinsala para sa mga tao. Ito ang gusto mong epekto. Bago dumating si Hong Dali sa pagkakataong ito, mayroon na siyang 270 achievement points, at gumugol ng 200 puntos para ipagpalit sa 2 Eternal Suit. Ang 3 side task na pinuntahan niya sa pagkakataong ito ay walang iba kundi ang pakikipagkaibigan at pagtulong sa mga tao. Ngayon ay 2 na ang nakumpleto at 1 ang natitira, ibig sabihin mayroong 70 puntos sa tagumpay. Idagdag ang 20 hanggang 50 puntos para sa pag-aalaga kay Xu Qingqing, at ang 80 puntos sa pagkakataong ito. Kung makumplito ang lahat, magkakaroon ng isa pang 200 puntos sa tagumpay. Ang bilis na ito ay napakahusay. Maging ang Demon King, na kinidnap ng Big Prodigal System, ay hindi na nakatiis. Tahimik siyang lumuha at narinig ang tunog ng mga kampana ng kamelyo sa kanyang mga tainga, ito ba ang pagkakaiba ng biological son at godson? Hindi ka naglalaro ng ganito. Kabanata 1134 na kapalaran. Hindi nagtagal, bumalik si Zhao Mingguang na may hawak na laptop, binuksan ito, nag-login sa QQ, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at nagsimulang tumawag, Oy, Wang Yuro ba ito? Well, oo, ako ito, Lao Zhao. Oo, hinahanap libre ka ba ngayon? Matapos ibaba ang telepono, nagpadala si Zhao Mingguang ng isang video application sa isang taong nagngangalang Zhengda Guangming at ipinakilala, Wang Mingyang mula sa istasyon ng pulisya ng distrito. Deputy Director, hihilingin ko sa kanya na talakayin ang mga partikular na bagay sa iyo sa panahong ito. Okay. Tumango si Hong Dali. Hindi nagtagal ay konektado ang video, at lumitaw sa screen ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng uniforme ng pulis. Siya ay may makapal na kilay at malalaking mata, at medyo kalbo. Tinanong niya ang video, Captain Zhao, bakit ito napaka-urgent? Ano ang mga pagsasaayos mula sa itaas? Ito ay hindi isang maliit na bagay, ngunit ito ay hindi isang kaayusan mula sa itaas. Gusto kong humingi ng pabor sa iyo, nakangiting sabi ni Zhao Mingguang. Iyon lang. Pagkatapos ay sabihin mo sa akin kung ano iyon. Sumagot si Wang Mingyang, sa totoo lang, mas maganda kung may naatasan akong gawain noon. Napaka-misteryoso. Nga pala, sino ang mga kabataang ito? Ang iyong mga kamag-anak, hindi, siya ay isang napakalakas na binata. Mabilis na ipinaliwanag ni Zhao Mingguang kay Wang Mingyang, narinig mo ba ang tungkol sa kamakailang mga pangunahing kaganapan sa Shenzhen? Ang una ay ang isang bagong panganak na sanggol ay itinapon sa tubo ng basura. Ang pangalawa ay ang isang binata ay nag-donate ng 50 milyon sa ospital, at ang pangatlo ay na si Yan Hanggai, isang senior thug mula sa Hilungtang, ay binugbog hanggang sa isang kapansanan. Alam ko, imposible para sa akin na hindi malaman ang tungkol sa isang malaking bagay. Isa ka bang tanga? Nagulat na sabi ni Wang Mingyang, ibig mong sabihin, ang 3 bagay na ito ay may kaugnayan sa binatang ito. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong, napakabilis pa rin ng isip ng taong ito. Well, hindi. Nakaka-relate lang. Yung ginawa niya. Humalaklak si Zhao Mingguang at sinabing, kaya nga nakipag-ugnayan ako sa iyo ngayon para lang sabihin sa iyo. Maaari mong subukan ang iyong makakaya na makipagtulungan sa kanya sa panahong ito, at bibigyan ka ng aming pangkat ng kriminal na pulis ng isang sikreto. Sumakay ka sa insurance. Ang layunin ng misyon ay harapin ang Hilungtang. Ang dahilan kung bakit hindi kita hiniling na sumama ay dahil natatakot akong malantad ang iyong relasyon pagkatapos mong malantad. Hindi ito maliit na bagay, ngunit hiniling mo sa akin na makipagtulungan sa kanya. Kumunat ang noo ni Wang Mingyang. Habang tinitingnan ng mga mata ni Hong Dali, malinaw na hindi siya nagtitiwala sa kanya, magagawa ba ito? Kahit anong sabihin niya, napakabata pa niya. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Gu Feifei na matawa sa gilid, komandat lang kay Kemengmeng. Totoong bata pa si Hong Dali, pero may mga pinagdaanan itong lalaking ito. Maaaring hindi ito maranasan ng iba sa kanilang buhay. Kung ito ay gagana o hindi ay depende sa mga kaayusan ni Dali.
Sinulyapan ni Zhao Mingguang si Hong Dali at sinabing, Dali, sabihin kay Direk Wang kung mayroon kang anumang plano. Susubukan niyang makipagtulungan sa iyo. Oh, okay. Hiniling ni Hong Dali kay Gu Feifei na bantayan ang pinto, at pagkatapos ay nagsimulang kausapin si Wang Mingyang tungkol sa kanyang plano, pupunta ako sa iyong lugar mamaya at magpapadala ng isang tao, at tatawagan ko si Han Songyang para makipag-ugnayan sa kanya. Isang crew. Pagkatapos ay isa-isang inilatag ang plano, at nahayag ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, sumimangot si Wang Mingyang at nag-isip saglit, pagkatapos ay nagsabi, hindi ba ito masyadong katawa-tawa? Iyan ang Black Dragon Hall. Huwag na nating pag-usapan kung kaya nila ang cane, kahit na sila ay talagang kukuha ng cane. Magagawa mo ito sa oras na iyon. Huwag kang malagay sa anumang panganib. Iyan ay magiging lubhang mahirap. Walang problema, nakangiting sabi ni Hong Dali. Hindi mahalaga kung mayroong higit sa 10 o 20 sa kanila. Iyon lang. Wang Mingyang. Nakangiting sabi. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sa wakas ay nag-aatubili siyang sumang-ayon, okay, dahil nakapagpasya ka na, gagawa ako ng paraan upang samahan ka sa isang dula. Ngunit Captain Zhao, maaari tayong sumang-ayon na kung hindi ito gagana, hindi natin dapat hayaan ang mga tagalabas na maging responsable para sa mga gawain ng Black Dragon Hall sa hinaharap. Kung may mali, ang kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Alam ko, tumanggo si Zhao Mingguang, sa tingin ko ang planong sinabi ni Dali ay napakamatagumpay at sulit na subukan. Well, maghahanda ako ngayon. Tumanggo, ano pa ang masasabi ni Wang Mingyang, at agad na pinatay ang video communication. Kapitan Zhao, may isa pa akong nakalimutang banggitin ngayon lang, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at sinabi sa halip, kapag nahuli natin ang kalaban, kung iilan na lang sa kanila ang natitira, mas mabuting hayaan silang lahat. Maganda ba ito? Lahat ba ng miyembro ng Black Dragon Hall na madaling hulihin ay may lalabas na? Si Zhao Mingguang ay natigilan din sandali, at nagtatakang nagtanong, hayaan mo na ang lahat. Hayaan mo na ang lahat, tumawa si Hong Dali, sigurado itong epektibo. Sige, may kikinig ako sa iyo minsan, tumanggo si Zhao Mingguang, hanggat bago ang lahat ng mga plano ay matagumpay, susundin ko ang iyong mga pagsasaayos mamaya. Hanggat ang Black Dragon Hall ay maaaring mapuksa, gagawin ko ang aking makakaya. Dahil wala nang iba pa, babalik ako at mag-aayos ngayon, at dapat kang maging handa. Well, okay. Hindi nagtagal, nang si Gu Feifei at Kemengmeng na lamang ang naiwan sa silid, sinabi ni Hong Dali, gawin natin ito ngayong gabi. Sa pagkakataong ito ay maaari na kayong magbugbugan ng mga tao, at tiyak na walang magiging problema. Okay, walang problema. Tumanggo si Gu Feifei at nakangiting sinabi, natutuwa akong linisin ang mga dumi na ito. Nakakalungkot na hindi ka maaaring mag-transform sa isang dragon dito. Medyo nanlumo si Kemengmeng, siya talaga. Kung gusto mong bumalik sa isang higanteng dragon at sunugin lang ang Black Dragon Hall na may hininga ng dragon, ang dragon ni Lola ay isa ring paraan. Itong Black Dragon Hall ay may salitang, dragon, ngunit gumagawa ng ganoong kalupit na bagay, ito ay hindi matatagalan. Puno ng inggit ang mukha ng Demon King, napakadali para sa iyo na tapusin ang gawain. Ang ganoong kadali na gawain ay may 80 puntos ng tagumpay. Lola, muntik na akong mawalan ng buhay para makakuha ng isang mahiwagang elixir na maaaring magpataas ng 100 taon ng kasanayan. Mamatay ka. Magandang bagay iyon para sa iyo. Ang isang espiritong prutas na may ganap na mga katangian at 100 ay nangangailangan lamang ng 5 na mga puntos ng tagumpay. Huwag mong pakialaman ang mga detalyeng iyon. Napakunot ang noo ni Hong Dali, huwag kang mag-alala, tiyak na darating sa iyo ang mga benepisyo. Oo nga pala, mayroon bang mga ehersisyo na angkop para kay Feifei at Mengmeng? Maaari mo bang isulat ang mga ito at hayaan silang tumingin? Oo, siya nga pala, kailangan kong puntahan ang bata. Hindi ko pa alam tungkol sa angkan ng halimaw na ito. Maaari ba tayong mga tao? Sige, tingnan muna natin. Kaya pinuntahan ni Hong Dali ang nailigtas na sanggol. Pagkatapos ng lahat, si Xu Qingqing ay nasa yugto pa rin ng pagkakulong, at nakatulog siya ng mahimbing dahil sa pagod. Gayunpaman, si Xiao Yu, ang matalik na kaibigan ni Hong Dali mula pagkabata, ay nakikipaglaro sa bata doon. Hey, Xiao Yu, nandito ka. Medyo nagulat si Hong Dali nang makita si Xiao Yu, gaano ka nakatagal dito? Hindi mo sinabi na tawagan ako. Ah, kanina lang ako pumunta dito. Nang makita si Hong Dali, nagbago ang ekspresyon ni Xiao Yu. Medyo pula, narinig kong nagpapahinga ka nang dumating ako, kaya hindi nakita inistorbo. Tiningnan ko muna ang bata. Nako, sayang naman, napakabuting babae, siya talaga. Sabi niya, at muling tumingin kay Xu Qingqing. Sa katunayan, kailangan kong sabihin na talagang maganda ang hitsura ni Xu Qingqing. Mula sa kasalukuyang pananaw ni Hong Dali, talagang walang problema sa pagkuha ng higit sa 80 puntos. Kakapanganak ko lang at medyo out of shape ang katawan ko, pero wala namang major flaws. Ang pinakamahalagang bagay ay ang karakter ni Xu Qingqing ay talagang isang mabuting asawa at ina, ang uri ng tao na susunod sa aso kapag nagpakasal siya ng manok. Si Xiao Yu ay walang asawa at ulila. Ang sarap talaga pag magkasama sila. Hindi ko lang alam kung ano ang iniisip ni Xiao Yu sa batang ito.
Si Shu Qingqing ay isang mabuting babae, ngunit nakakalungkot na maling tao ang kasama niya. Umupo si Hongdali sa gilid ng crib, tumingin sa natutulog na maliit na lalaki, ngumiti ng mahina, at nagkunwaring sinabi niya ng hindi sinasadya. Sa totoo lang, naisip ko na magiging maganda kung magkasama kayong dalawa, ngunit napakaraming bata dito. I dare not say that. Umiling-iling si Xiaoyu at sinabing, si Shu Qingqing ay isang mabuting babae. Pinilit din ang nangyari sa nakaraan, hindi ako karapat-dapat para sa kanya, sinabi mo na sinabi ko na ako ay isang profesional na manlalaro, maganda ang hitsura ko, ngunit sa katunayan ako ay wala, gusto ko ng pera ngunit walang pera, wala akong kahit na hitsura sa kanyang mga magulang, hindi ako nagkakamali. Depende kung ano ang ibig niyang sabihin, nakakatuwa. Ngumiti si Hongdali at nagsabi, wala lang, magsikap ka lang. Ang susi ay itong bata, oh, munting sinta, halika at hilingin sa iyong ninong na hawakan ito sandali, tingnan mo itong maliliit na kamay. Habang sinasabi niya ito, nagbigay siya ng mga tagubilin sa Demon King. Maya-maya, naramdaman niyang halatang wala sa kontrol ang kamay niya. Sa katunayan, kahit ang kamalayan ay nawala. Gayunpaman, maliban sa kamay, lahat ng iba ay medyo normal. Narinig lang niyang sinabi ni Xiaoyu, walang anuman ang bata, ituring mo na lang itong ulila. Well, di ba ulila rin ako? Hindi ba't ulila rin ang matalik kong kaibigan na namatay? Nang sabihin niya ito, naalala niya ito at nakangiting sinabi, nagkataon lang talaga na ang matalik kong kaibigan na namatay ay kapareho ni Shu Qingqing. Nasa iisang table pa rin kami. Oh, ito na lang ba ang tadhana? Fuch, agad na tumawa si Hongdali pagkatapos marinig ang sinabi ni Xiaoyu na nakakatawa. Tadhana, siguro ito talaga ang tadhana. Si Xiaoyu ay isang mabuting tao na may mabuting puso. Si Shu Qingqing ay isa ring mabuting babae, mabait at magiliw, at talagang mabuting asawa at ina. Medyo miserable man noon, buti na lang kung magkasama silang dalawa. Tungkol naman sa batang ito, ang pagkakaroon niya rito ay makatutulong sa kanila na magkaroon ng magandang buhay. Simula nung sinabi mo yun, ano pa ba? Nakangiting sabi ni Hongdali, alagaan mo siyang mabuti at ang bata. Wala kang dapat alalahanin sa ibang bagay. Tutulungan kitang alagaan ito. Saka bakit ka nahihiya? Kinapa ni Xiaoyu ang kanyang buhok sa kahihiyan, nakakaabala para sa iyo. Hindi mahirap, dapat maganda. Ang mabubuting tao ay ginagantimpalaan. Nakangiting tumayo si Hongdali, okay, mananatili ka rito sa susunod na 2 araw. Halika, kung kailangan mo ng anumang tulong, tanungin mo lang ako. Dapat bumalik ako. Sa isip ni Xiaoyu, ang isang young master na tulad ni Hongdali ay maaaring kumita ng daan-daang libo bawat minuto. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa at mabilis na tumanggo. Okay, huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti. Pagkalabas ng ward, muling nagkamalay ang mga kamay ni Hongdali. Tinanong ni Hongdali ang Demon King, paano ito? Ang mga tao dito ay maaaring magsanay ng iyong mga kasanayan. Hindi mo nais na maging isang Superman, panatilihing nasa hugis. Pagdating ko rito, sinabi ng sistema na hindi nito mababago ang mga pangunahing bagay dito, tulad ng antas ng teknolohiya, at gawin ang anumang bagay na may malaking epekto sa tao. Ngunit kung iisipin, hindi dapat maging problema ang pagbabago ng ilang ehersisyo upang palakasin ang katawan. Kung tutuusin, magagamit na ang martial arts dito, kaya naiintindihan ng Hongdali ang mga hangganan. Kabanata 1135 may bato ng katama dito. Theoretically speaking, walang problema. Nakangiting sumagot ang Demon King, ang tunay na problema ay kung gaano kalaki ang epekto ng teknik na dapat ay compress. Tulad ng alam mo, ako rin ang Demon King kung tutuusin, at ang alam ko lang ay ang Demon Clan natin. Ang mga nangungunang bagay at ang mga nasa unang yugto ay hindi karapat-dapat na banggitin sa akin, ngunit sapat na para sa mga ordinaryong tao na makaangat ng 1,000 pounds. Ngunit kung nangyari iyon, ang dakilang mga bagay ay hindi magbabago sa iyong sistema. Ang kaluluwa ng hari ng demonyo ay nakipagpalitan ng maraming impormasyon sa Great Prodigal System sa isip ni Hongdali. Hindi bababasa, bilang ang pinili, alam ng Demon King ang tungkol sa Demon Chosen One. Maraming bawal. Kaya naman, imposibleng hindi mo na maintindihan ang mga bagay na tulad nito para maiwasang magkamali. Si Hongdali, isang lalaking napakaswerte at pinalaki ng system bilang isang kayamanan, ay maaaring maayos, ngunit mahirap para sa kanya na sabihin. Gusto ko ang pinakamasama, ang pinakabasura, ang pinakamababang antas. Nagdesisyon si Hongdali nang walang sabi-sabi, kung maglakas loob kang maging mabait, sasanduan kita. Hindi mo ako kailangang madaliin, hindi ka pababayaan ng sistema. Ang Demon King ay tumakbo ng nanlulumo. Dapat maging abala ka muna, pupunta ako at pag-isipan ito at tingnan kung mayroong anumang bagay. Nako, marami akong magagandang ehersisyo, ngunit ang pinakamababa at pinakabasura na ito ay talagang mahirap hanapin. Sa kabilang banda, Linksea River, isang water area community, sa loob ng isang ordinaryong paupahang bahay. Isa itong ordinaryong pang-araw-araw na paupahang bahay, ang uri na nagkakahalaga ng 50 yuan bawat araw. Sa oras na ito, 8 tao ang nagtipon dito.
Bumili sila ng mga skewer ng beer at patuloy na nakatitig sa villa ni Hongdali habang umiinom. Sa 8 tao, ang pinuno ay mga 32 o 30 taong gulang. Nakasuot siya ng itim na close-fitting na t-shirt, kitang-kita ang matipuno niyang kalamnan sa dibdib at maikling ulo. Isang itim na ulo ng dragon ang tumambad mula sa leeg, na may mga ngipin at mga kuko. Sobrang bangis. Ang mga taong ito ay ang mga thug ng Black Dragon Hall na responsable sa paghihiganti kay Hongdali sa pagkakataong ito. Ang pinuno ay isa sa mga pangunahing miyembro ng Black Dragon Hall, ang 18 Arhats, leopard-headed Zhou Mingfei. Sa iba pang 7 tao, 4 ang senior thugs mula sa Black Dragon Hall at 3 ang minions na responsable sa pag-obserba sa sitwasyon. Master Zhou, hindi pa bumabalik si Hongdali. May hawak na teleskopyo ang isang minion at tumitig sa pintuan ng villa ni Hongdali, hindi ko alam kung anong oras ako babalik. Nakakainis talagang maghintay. Wala naman kaming magagawa pagbalik namin maghapon. Kailangan kong maghintay hanggang gabi. Tumingin si Zhou Mingfei sa kanyang telepono habang kumakain ng mga skewer gamit ang Weixin para makipagrelasyon sa magagandang babae. Beauty, gusto mo bang makipag-date? Bagamat siya ay isang pangunahing miyembro ng Black Dragon Hall, si Zhou Mingfei ay umibig sa isang uri ng aktibidad na tinatawag na pakikipag-date mula noong nagsimula siyang makipaglaro kay Weixin, at hindi siya nagsasawa dito. Master Zhou, si Yan Honggai ay sinasabing isang magaling na manlalaban. 4 o 5 malalakas na lalaki ang hindi maglalagay ng banta sa kanya. Bakit siya nagdusa ng husto sa pagkakataong ito? Kakaibang tanong ng isang senior fighter. Paano makakagala ang isang tao sa mundo ng hindi nasaksak? Hindi man lang nagulat si Zhou Mingfei, at ngumisi, anong panahon ito? Panahon ng mataas na teknolohiya. Sino ang maaaring gumamit ng mga high-tech na bagay at manuntok pa? Ibigay mo sa akin ang baril. Humanda ka, kunin mo ang silencer, at makinig ka sa akin. Kapag lumitaw ang target sa gabi, pupunta tayo doon. Kung makakabili si Hongdali ng ganoong villa, sinasabing ang mga bodyguard niya na nasa paligid mo ay makapangyarihan din. Binti, makakabili ka ng villa nang hindi kumukurap. Natural na may background ang taong may bodyguard din. Sa makatuwid, kahit na mayabang ang Black Dragon Hall, nagpasya pa rin si Zhou Mingfei na huwag patayin ng direkta si Hongdali, upang hindi panasan ang kanyang puwit pagdating ng oras. Naiintindihan, Mr. Zhou, sabi ng isa sa kanyang mga nasasakupan, hayaan siyang matuto ng leksyon sa pagkakataong ito at ipaalam sa kanya kung gaano kalakas ang ating Black Dragon Hall, tama ba? Tama, nakangiting sabi ni Zhou Mingfei, hindi ito piyaw. Hindi na natin kailangang maging napaka-desperado. Higit pa rito, hindi na kailangang gawing masyadong malaki ang mga bagay para kay Yan Honggai. Ngayon ay may tacit na pagkakaunawaan sa pagitan ng panganay na kapatid at nanggang ng mga pulis. Kung hindi tayo masyadong magpapalaki ng mga bagay-bagay, sila ay masyadong tumahimik, ang iyong buhay ay maaliwalas, kaya't mangyaring maging komportable ang iyong mga mata, kaya't mangyaring maging komportable ang iyong mga mata ngayon, kaya't ang iyong buhay ay hindi desperado. Okay. Tumawa ng masama ang lahat ng nakababatang kapatid, at ang isa sa kanila ay nambobola, siya nga pala, Mr. Zhou, may 2 babae daw sa paligid ng Hongdali. Ang isa ay isang matabang lalaki na may napakalakas na mga kamay. Ang isa ay isang batang babae na medyo maganda. Pagdating ng panahon, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang una, tumawa si Zhou Mingfei at sinabing, hintayin mo akong matapos. Magsaya kayo. Tara, huwag na munang pag-usapan. Kumain na tayo at uminom bago tayo magsimula ngayong gabi. Nga pala, ano ang sinasabi ng mga kapatid na sumusunod sa iyo sa ospital? Hindi pa namin nakikita ang batang iyon na nagngangalang Hongdali na lumabas. Kailangan nating maghintay, uminom tayo. Napakabagal ng oras, naiinip na nakahiga sina Gu Feifei at Kemengmeng sa sofa. Ang lahat ng nasa plano ni Hongdali ay ganap na naayos, at ngayon ang natitira na lang ay maghintay hanggang sa magsimula ang oras. Be patient, I can guarantee na may magandang palabas pagdating ng panahon, hehe. Humalaklak si Hongdali, at pagkatapos ay sinabi, tiyak na magkakaroon ng magandang palabas, kung maglakas loob kang labanan ako, ginagarantiyahan ko na hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Okay, pero sa ngayon, napaka-thorough ng plano mo, kaya dapat walang problema. Muling naisip ito ni Han Songyang, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, magiging kawili-wiling makita pagdating ng panahon. Ako na ang mag-aayos ngayon. Pumunta ka sa villa ni Hongdali. Pinagmasdan ni Bei Shihui ang countdown sa bawat segundo at sumigaw ng desperadong, what on earth is going on? What on earth is going on? No, what's going on? Talaga bang mapapawi ako? Saan nanggaling ang boses na iyon? Bakit hindi ako makabawi? Buong lakas siyang sumigaw, pero ngayon ay naging isang piraso ng buhok siya, ano pa ba ang saysay ng pagsigaw? Ang 6 na oras ay masasabing mabilis o mabagal, ngunit hindi nagtagal, pagkatapos lamang ng huling segundo ng oras na iyon sa wakas ay lumipas, ang buhok na binago ni Bei Shihui ay nagsimulang dahan-daang naagnas, at Bei Shihui, sa ganitong paraan, ang kanyang kamalayan ay unti-unting lumabo, at siya ay namatay ng tuluyan. At sa itaas pa lang ng sofa, pagkatapos na tuluyang magnas ang buhok, sa wakas ay naging isang maliit na kristal na pulang bato.
Pagbabagong Soul Stone. Sa katunayan, ang pagsasalita tungkol dito, si Bei Shihui ay medyo nakakaawa. Siya dapat ang unang taong mapupuksa ng sistema. Oras. Lumipas ang minuto sa bawat segundo, at bandang 9:00 ng gabi, sa mga bahay sa Shui Lingxi, isang hilongtang minyan ang tumingin sa ibaba at biglang bumulalas, Master Zhou, tila nagbago ang sitwasyon. Nagbago na ang sitwasyon. Kakaibang tanong ni Zhou Mingfei, anong problema? Mayroon bang pinakabagong balita mula sa ospital? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, magiging napakarami nating mga kapatid sa oras na iyon. Papatayin natin siya saan man siya maglakas loob na pumunta. Natatakot ako isang bastard. Napakatahimik ni Zhou Mingfei. Ang taong gustong harapin ni Hilongtang ay talagang hindi makatakas. Hindi, ito ay. Maraming pulis ang pumasok. Napalunok ng lagok ang lalaki. Kasabay nito, isang mabilis na sirena ang tumunog sa labas ng bintana. Ang tanga mo, bakit sa tingin ng mga pulis na ito ay hindi pa sila natuturuan ng sapat na leksyon? Nagulat at nagalit si Zhou Mingfei. Inihagis niya ang baso ng alak sa kanyang kamay, tumalo na parang kidlat, samaan daw sa dingding ng bintana at tumingin sa ibaba. Pumunta at sabihin, ihanda ka agad ang iyong naka-encrypt na telepono. Kapag dumating na ang pulis sa amin, iulat ito kaagad sa iyong kapatid. Napabuntong hininga siya dahil sa nakakasilaw na pulang ilaw ng sasakyan ng pulis, at mabilis na bumuhos ang manipis na malamig na pawis sa kanyang noo. Ang lahat ng mga pangunahing miyembro ng Black Dragon Hall ay may mga naka-encrypt na telepono. Ang layunin ay makipag-ugnayan kaagad sa pinuno kung may mali upang maiwasan ang palihim na pagpatay ng isa-isa. Natanggap ng lider na kapatid ang naka-encrypt na tawag at agad na nagsimulang maghanda ng isang plano sa paghihiganti, upang hamanin niya ang mga pulis at sabihin sa kanila na huwag kumilos. Pero kahit anong mangyari, kung may away man, at least hindi ako makakaligtas. Alam din ng mga lalaki na apurahan ang sitwasyon, kaya naghanda silang i-encrypt ang tawag sa telepono. Gayunpaman, tumingin sa ibaba si Zhou Mingfei at biglang nakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan, Ano ang nangyayari sa ibaba? Hindi ba ito para sa atin? Kumunat ang noo ni Zhou Mingfei. Sumimangot siya at maingat na binuksan ang bahagi ng mga kurtina, at nakita niya ang ilang sasakyan ng pulis na nagmamaneho papunta sa komunidad at patungo sa villa na binili ni Hong Dali. Siyempre, hindi ito nakakagulat. Ang kakaiba ay ang mga sasakyang pulis na iyon ay talagang sinundan ng ilang komersyal na sasakyan, na hindi may paliwanag na nakaparada din malapit sa villa ng Hong Dali. Ano ang ibig sabihin nito? Medyo natarante si Zhou Mingfei, napalibot na nila ang villa bago pa man tayo pumasok. Karaniwan, gaano man kawalang silbi ang mga pulis, hindi nila dapat gawin ang ganitong bagay. Mali ba iyon? Tapos lalo siyang naguluhan. Isang malaking grupo ng mga tao ang bumaba mula sa mga komersyal na sasakyan. Lahat sila ay may hawak na mga propesyonal na kagamitan para sa paggawa ng mga pelikula, tulad ng mga reflector ng camera, mga track, at iba pa. May manggilan-ngilan ding nakadamit na parang mga tulisan na diretsyong nagbukas ng pinto ng villa. Nagsisimulang maglakad ang pinto papasok. Maya-maya, bumaba na lahat ng pulis sa sasakyan ng pulis. Kasama sa kanila ang isang binata na may isang matangkad, mataba na babae, at isang maliit na pulang buhok na babae sa tabi niya, na masyadong kitang-kita. Baka si Hong Dali iyon. Agad na naintindihan ni Zhou Mingfei nang makita niya ang tatlong tao, ito ay tulad ng paglalarawan. Mahirap sabihin sa iba, ngunit ang babaeng bodyguard ay tiyak na tama. Hinding-hindi na magkakaroon ng ganoong hubog ng katawan. Well, ang hugis ng katawan ni Gu Feifei ay talagang napakadaling makilala. Ito ay ganap na hindi mapag-aalinlanganan. Pasok muna ako sa loob at tingnan. Dinala ni Hong Dali sina Gu Feifei at Kemengmeng sa silid at inilibot ang paningin sa paligid. Tingnan kung mayroong anumang bagay na naiwan walang pakialam si Hong Dali tungkol sa pera o anumang bagay. Ang mahalaga sa kanya ay ang anumang mga high-end na bagay na hindi niya sinasadyang dinala mula doon ay hindi natuklasan, na magiging napakahirap. Gaya ng inaasahan, pagkapasok niya sa pinto at paglakad ng ilang hakbang, biglang hinayla ni Kemengmeng ang manggas ni Hong Dali ng palihim, at saka itinuro ang sofa. Mukhang pamilyar ang bagay na ito. Tiningnan ito ni Hong Dali nang may pagtataka, pagkatapos ay lumakad, kinuha ang bato sa sofa, inilagay ito sa kanyang kamay at tiningnan itong mabuti, at sinabing kakaiba, ito ang bagay ay tila isang soul stone. Paano ito lumitaw dito? Sabi niya at tumingin kina Gu Feifei at Kemengmeng, sino ang nagdala nito kanina? Kabanata 1136 na pulis at robbery blockbuster. Sino ang maaaring magdala ng bagay na ito sa kanyang bulsa at tumakbo sa buong mundo? Kinurot ni Gu Feifei ang kanyang mga labi, siguro, ang soul stone na ito ay maaaring si Bei Shihui. Hindi ba siya makapagbabago? Nakakabit ba ito sa iyo? Halika rito, nakakalungkot. Okay lang ba ito? Ibinuka ni Hong Dali ang kanyang bibig at muling tumingin sa soul stone, hindi ko pa naiisip ang tungkol dito. Malas talaga ang taong ito. Kapag uminom ako ng malamig na tubig, nasasakal ang aking mga ngipin. Kemengmeng, mayroon ka bang soul stone? Kung hindi, ibibigay ko ito sa iyo.
Inihagis niya ang Soul Stone kay Kemengmeng. Napahiya si Kemengmeng, dali, paano ito magiging posible? Kung ito talaga ang binagong Soul Stone ni Bei Shihui, ito ay napakahalaga. Kakaibang tanong ni Gu Feifei, wala ka bang Soul Stone? Bakit hindi mo gamitin? Hindi, dahil ito sa pisikal na dahilan. Walang magawa si Hong Dali, kung hindi, nag-fuse na ako, bakit pa ako naghintay hanggang ngayon? Oh, ayan na, tumanggo si Gu Feifei, at pagkatapos ay tumingin kay Kemengmeng, kunin mo na. Bueno, ang alibughang anak na ito ay napakayaman at karapat-dapat sa isang Soul Stone na tulad nito. Nga pala, huwag kang mag-fuse dito, paalala ni Hong Dali, lahat ng kakayahan ay nakablock dito. Okay, okay. Sabi agad ni Kemengmeng. Pangako kaya si Bei Shihui, na palaging nakakasakit ng ulo para sa lahat ng pangunahing pamilya sa Shenglong Royal Family, ay hindi inaasahang namatay sa lupa sa napakahimala na paraan, at ang Soul Stone ay nakuha rin ni Hong Dali. Paano ko pa sasabihin? Ang lakas ni Hong Dali ay kailangang lumuhad sa swerte ni Hong Dali. Dali, kamusta? Walang problema. Sa oras na ito, dahan-daang lumapit si Han Songyang at ngumiti kay Hong Dali, kung walang problema, simulan na natin ngayon. Oh, sandali, sabi niya nang makapasok siya sa pinto at nakita ang bato ng katama. Hindi nang ahas na maging pabaya si Hong Dali, kaya nagmadali siyang umakyat. Umakyat din sina Gu Feifei at Kemengmeng upang tingnan ang paligid, pagkatapos ay inimpake ang lahat ng kanilang dinala mula doon, at pagkatapos ay bumaba, walang problema, magsimula tayo ngayon. Dahil sinabi ng master na si Hong Dali na walang problema, kung gayon ay talagang walang problema, kaya nagsimula siyang magtanghal. Hindi nagtagal, lumabas lahat si Hong Dali at iba pang walang kaugnayang tao sa villa, at pagkatapos ay pumasok ang sasakyan ng pulis at ang mga gangster sa kanilang lugar, at magsimula na tayo. Ang mga gangster na artista ay pawang nakatago at nasa camera stand. Bumukas ang mga sirena ng sasakyan ng pulis at nagsimulang umusad. Pagkatapos ay mayroong isang mabilis na tunog ng pagpepreno, at pagkatapos ay ang tunog ng magulong mga yapak. Di nagtagal, isang boses ang lumakas sa pamamagitan ng loudspeaker, mga tao sa silid, makinig kayo, naaresto kayo. Napapaligiran. Anong nangyayari? Sa pagkakataong ito, si Zhou Mingfei, na nasa isang bahay sa hindi kalayuan, ay natigilan, isang polis at gangster na serye sa TV. Sa pagkakataong ito, hindi natakot si Zhou Mingfei. Binuksan niya ang mga kurtina at tumingin sa labas, at nakita niya ang isang linya ng mga sasakyan ng pulis na nakahanay sa harap ng villa ni Hong Dali, kasama ang isang espesyal na bulletproof personnel carrier para sa SWAT team. Itim na suit. Ang nakita ni Zhou Mingfei ay isang kasiyahan. Sa likod pala ng mga hilera ng mga itim na nguso na nakausli sa mga sasakyan ng pulis at mga sasakyang hindi tinatablan ng bala, nakita rin niya ang isang espesyal na unit ng pulisya na nakasuot ng itim at nakasuot ng itim na talukbong. Mukhang police movie ito. Bagamat si Zhou Mingfei ay isang pangunahing miyembro ng Black Dragon Hall. Hindi masyadong tao ang maglakas loob na makipag-away, pero sobrang kasiya siya pa rin ang makakita ng ganoong eksena. Ito ay isang SWAT team. Ito ay isang bihirang tanawin, ngunit kapag nakita mo ito ay buhay at kamatayan. Ngayon ay nakita ko ito sa ganoong okasyon, at ibang-iba ang pakiramdam. Lalo na sa gabi, ang mga itim na hood na sinamahan ng mga kumikislap na ilaw ng sasakyan ng pulis at mga ilaw ng kamera ay mukhang nakakagulat. Sa partikular, ang paggawa ng pelikula ni Hong Dali ay puspusan, habang si Zhou Mingfei at ilang iba pang tunay na backbones ng Black Dragon Hall ay nakikipagtalik, umiinom ng beer at nanunood ng palabas. Napakasarap ng pakiramdam. Sa oras na ito, ang eksena sa labas ay mabilis na pumasok sa eksena, at ang mga pulis na nakipag-usap ay nagsimula ng sumigaw gamit ang kanilang mga loudspeaker, na paligiran ka, ibaba ang iyong mga armas at sumuko. Narinig ito ng mga hilongtang gangster sa paligid niya at gustong magmadaling lumabas at ipaglaban ang kanilang buhay. Ay sinunggaban ni Zhou Mingfei, nababaliw ka na ba? Ito ang ikawalong palapag. Kung nagmamadali akong lumabas, itatapon kita sa kamatayan. Sa sobrang takot ng lalaki ay nabalot siya ng malamig na pawis at mabilis na umatras. Sa oras na ito, nagsimulang sumigaw ang mga pulis. Ang nilalaman, mangyaring huminahon at huwag gumawa ng mga katangahang bagay. Bagamat ang stock trading ay bangka ruta, hindi mo na kailangang gawin ang ganoong bagay. Bakit hindi natin ito mapag-usapan? Kahit na matagumpay mong makuha ang ransom, hindi ka makakatakas sa batas sa huli. Kahit na mapalad kang makatakas, mananatili ka pa rin sa takot at panik sa buong araw. Napakasaya ng hostage-taking drama. Zhou Mingfei. Lumiwanag ang mga mata niya nang makita ito. I have always wanted to do this before, but unfortunately I never had the chance. Itong mga magnanakaw talagang bobo, IQ, pwede silang harangin dito ng pulis, hindi ko alam kung paano sila makakatakas. Muling sumigaw ang pulis, nasaan ang iyong pinuno? Lumabas ka at makipag-ayos sa amin. Ito ang anak ni Ji Liu sa ating lungsod. Dapat nating tiyakin ang kanyang kaligtasan. Boss ng isang malaking kumpanya ang kidnapper. Anak ko, napakalaking bagay. Nagliwanag ang mga mata ni Zhou Mingfei, kung gagawin ko ito, kailangan ko muna itong gawin.
Paano kung ang babaeng iyon ay masakop ng aking kaluwalhatian at sumunod? Ako naman, nang kidnap ako ng titi. Yan ang sabi mo, mabilis na nambobola ng mga gangster sa paligid ko, ngumiti ng malaswa hanggat kaya nila, kung talagang pagsilbihan mo ako ng maayos, lahat ay magiging masaya, gaano ka Jose, hanggang na ito. Napakatanga ng mga magnanakaw. Bueno, kadalasan sa oras na ito, kailangan mo ng helicopter o kotse, nagsimulang magbigay ng payo si Zhou Mingfei sa mga magnanakaw, ang pinakamahusay na paraan upang makaalis dito ay ang mabilis na humanap ng paraan, kung hindi, mapapalibutan ka ng mga pulis sa loob ng ilang araw. Wala tayong mga bala at walang pagkain, kaya dapat tayong bumagsak. Para bang nakikipagtulungan kay Zhou Mingfei, nagsimulang sumigaw ang pinuno ng magnanakaw, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Nasaan ang baril na gusto natin? Ipapadala ko dito. Kung hindi, hindi ako magiging magalang. Speaking of which, medyo maganda ang batang ito. Kahit mamatay siya, magiging pilyo pa rin siya. Sinampal siya ng malakas ni Zhou Mingfei, damn it, kung hindi kumikilos ang lalaking ito, tiyak na magkakaroon siya ng future sa Black Dragon Hall natin. Mabangis na tumango ang mga gangster, oo, may kakaibang pananaw si Mr. Zhou. Kaya ang pulis at ang kidnapper nagsimula ang tug of war doon. Ang mga pulis ay natural na hindi kukuha sa kanila ng mga helicopter o baril, at ang mga kidnapper ay hindi nang ahas na talagang sirain ang labanan, baka ang kanilang mga baril ay pumutok. Pabalik-balik na nagsisigawan ang mga tao sa magkabilang panig, at medyo masigla ang eksena. Sa oras na ito, ang kilusan dito ay nakakaakit ng hindi mabilang na mga tao sa komunidad, at maraming tao ang nagsimulang bumaba mula sa gusali upang manood. Hindi nagtagal, libu-libong tao ang nakapalibot sa buong villa. Bukod sa hindi mablock ang camera, halos masasabing puno ng tubig ang crowd. Master Zhou, lumabas na ang mga taong ito, ano ang dapat nating gawin? Masaya kayong pumunta sa teatro, ngunit pagkatapos ng lahat, mayroon kayong misyon, si Hong Dali ay kabilang sa napakaraming tao, wala tayong magagawa. Bakit ka nababalisa? Magiging kapana-panabik kung panuurin mo itong muli. Ang drama ng pulis at gangster ngayong gabi ay hindi matatapos sa loob ng 1 oras at kalahati, sabi ni Zhou Mingfei, habang pinapanood ito sa napakasaya at nakakaengganyong paraan, siya nga pala, bantayan si Hong Dali, kung mayroon man. Iuulat ka agad ang balita. Okay. Sa oras na ito, naabot na ang kasukdulan, at isang nakakabaliw na sigaw ang narinig mula sa ibaba, kayong mga lalaki, mangyaring tumalikod, huwag lumipat sa harap, at dapat may mga sniper, di ba? Umalis ka rito. Pagkatapos ay dumating ang isa pang mas mayabang na boses, huwag isipin na madali para sa iyo na magkaroon ng mas maraming tao. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ako natatakot dito. Halika, ihanda mo ako ng helicopter. Papatayin ko ang isang hostage sa loob ng 1 oras. Pagkasabi nito ay nakarinig ako ng mga kalabog, siguradong mga gangster ang nagpapaputok ng baril, at bigla na lang naghalo ang hiyawan at tawanan ng mga babae. Walang katapusang dinig ang hiyawan ng mga babae, at sunod-sunod na mga babala at sigawan ng mga pulis. Holy shit, sobrang saya. Tuwang-tuwa si Zhou Mingfei nang makita niya ito, Lola, ako. Sana ako mismo ang pumunta at kumilos dito. Sa katunayan, iyon lang ang sinabi niya na alam niya na kung mag-aartista siya ng personal, malamang na, hindi na ito isang gawa, kailangan niya maging isang tunay na tao sa lalong madaling panahon. Master Zhou, bilisan mo. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang gangster, maaaring na si Hong Dali, kaya kinuha niya ang bodyguard at ang babae mula sa karamihan. Siya ay palabas. Nang marinig ito, mariing ikanaway ni Zhou Mingfei ang kanyang mga kamay, mga kapatid, alis na tayo. Naakit ako sa lugar ng paggawa ng pelikula, kaya magagawa natin ito nang walang nakakapansin. Habang sinasabi niya ito, inakay niya ang ilang tao na isuot ang mga maskara na inihanda nila at nagmamadaling bumaba. Sinundan ni Gu Feifei at Kemengmeng si Hong Dali at nagtungo sa isang medyo kakaunting tao na lugar sa komunidad. Ang lugar ng lingsi ng anyong tubig na ito ay medyo malaki, at lumilikha lamang ito ng pinakamagandang pagkakataon para kumilos si Hong Dali. Sa pananaw ni Hong Dali, walang duda kung siya ay mangangaso o biktima. Dali, mukhang perpekto ang plano mo. Habang naglalakad silang tatlo, pinaalalahanan ni Gu Feifei sa mahinang boses, mayroong 8 tao sa likod namin na nakapalibot sa amin. 4 sa kaliwa at 4 sa kanan, na may kabuuang 16 na tao. Mukhang magkakaroon na tayo ng magandang laban ngayong gabi. Tuwang-tuwa na ikinuyom ni Kemengmeng ang kanyang mga kamao. Sa katunayan, bilang isang cute na dragon, bagamat si Kemengmeng ay ang numero 1 henyo ng Yanlong clan, kadalasan ay mabilis lamang siyang naglilinang at lumaki. Ito ang unang pagkakataon na talagang naghanda siyang pumatay ng tao. At ang pinakamahalagang bagay ay sa pagkakataong ito ang kanyang target ay isang tunay na kontrabida, kaya hindi na kailangang magkaroon ng anumang psikolohikal na pasanin si Kemengmeng ay isang mabuting dragon, at kadalasan ay mayroon siyang napakagandang relasyon sa mga tao. Bueno, lumabas ka lang. Tumango si Hong Dali na may kasiyahan at sinabi, natatakot ako noong una na ang mga taong ito ay makapasok sa aking villa.
Bagamat mas mahusay na makipag-away sa aking bahay, hindi madaling harapin ang libing kung tutuusin. Hindi ko mapupuno ang vilya ng lahat. Zizu, napaka-depresang mamuhay ng ganoon. Kabanata 1137 Zugdali. Sa katunayan, pagkatapos maglakbay sa buong universo, si Hongdali ngayon ay talagang hindi isang malambot na tao. Maaaring mabait siya, ngunit hindi siya masamang tao. Alam na alam niya kung kailan dapat maging mabait at kung kailan magiging masama. The reason why I chose not to take action in my vilya was that the target in the vilya was too obvious and hard to use. Kapag may baril ang kalaban at gustong magtago, wala nang mapagtataguan. Isa pa ay lumaban sa sarili niyang tahanan. Pagkatapos ng laban, hindi na matitirhan ang lugar na ito. Plano din ni Hongdali na gawing orphanage ang lugar malapit sa vilya. Ano ang susunod nating gagawin? Sinabi ni Gu Feifei, maghanap ng isang magandang lugar para itapon ang mga bangkay. Okay lang iyon, naisip ni Hongdali saglit, nag-iisip ako kung paano haharapin ang libing. Hindi mahirap na patayin lang silang lahat, ngunit hindi madaling itapon ang mga bangkay at ipadala sa istasyon ng pulisya. Magandang ideya din ito, ngunit hindi ko alam kung ito ay mag-trigger ng paghihiganti ng Black Dragon Hall sa mga ordinaryong tao. Sa tingin ko ay hindi, tiyak na sabi ni Kemengmeng, hanggat hindi nila sila papatayin, sino ang papatayin? Sila mismo ang magsasabi sa amo. Magandang ideya yan. Biglang tumawa si Hongdali at sinabing, ayan, bugbugin mo na lang siya, para hindi mapunasan ang puweta niya. Pinalilibutan daw nila ako, laminggalinga si Hongdali. Ang lugar na ito ay isang river corridor ng Lingxi River, na napapalibutan ng mga puno. Ito ay palaging isang magandang lugar para sa mga mag-asawa upang makipag-date. Lalo na ngayong bandang alas 9 o 10 na ng gabi, todo akit ang mga nakapaligid na residente sa shooting scene para panuurin ang excitement, kaya walang tagalabas dito, kaya talagang maganda ang lugar na gawin ito. Ayan na. Tumango si Hongdali ng may kasiyahan, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Kemengmeng at naglakad sa malapit na bench para maupo. Ayon sa inayos ng plano, ipinakita nito na nandito silang dalawa para sa isang tryst. Talaga, ang pamamaraang ito ay napaka-epektibo sa pag-akit ng mga ahas sa kanilang mga butas. Pagkaupo ni na Hongdali at Kemengmeng, pinalibutan ni na Zhou Mingfei at 15 tauhan niya si Hongdali at silang tatlo. Haha, ikaw si Hongdali, tama. Tinitigan ni Zhou Mingfei si Hongdali, tuwang-tuwang din ilaan ang kanyang mga labi, at nakangiting sinabi, naglakas loob kang hawakan ang mga tao sa ating Black Dragon Hall, sa tingin mo ba tapos na ito? Hindi mo inaasahan, hindi ba? Ngayon, buddy sasabihin ko sa iyo ng malinaw na hindi mo basta-basta mapapatamaan ang sinuman. Habang sinasabi niya ito, kinindatan niya ang kanyang mga tauhan, at lahat ng 15 ay agad na naglabas ng kanilang mga baril sa kanilang mga bulsa. Ang mga muzzles ng Black Hole ay nakatutok lahat sa ulo ni Hongdali. Hehe, mas mabuti pang huwag kang gumalaw. Nang makitang ganap niyang nakontrol ang sitwasyon, nakangiting sinabi ni Zhou Mingfei, kami sa Black Dragon Hall ay moral din. Sa pagkakataong ito kailangan ko lang ng isang paa mo para bigyan ka ng babala. Siyempre, para magantimpalaan ako ng mga ito, sisingilan kita ng interes. Well, sabi niya, lumingon sa paligid kay Kemengmeng, at nakangiting sinabi, ang babaeng iyon, ang pinakakaakit-akit na babae. Masigla, huwag isipin ang paghihiganti. Hindi mo ito kayang bayaran. Hongdali. Nagkatinginan sina Gu Feifei at Kemengmeng. Tingnan ang nakamamatay na layunin sa mga mata ng ibang tao. Ito ang Black Dragon Hall. Oo naman, mayabang. Gusto niya talaga ang binti ni Hongdali sa sikat ng araw, at lahat ng 12 ng tao ay may mga baril. Talagang mayabang kayong mga taga Black Dragon Hall, tumawa si Hongdali, pero may mungkahi ako. Gusto ko bang marinig ito? Oh, isang mungkahi. Medyo na-curious si Zhou Mingfei, maaari mo ring sabihin na. Kung ito ay isang magandang mungkahi, maaari kong isaalang-alang ito. Ang suhestyon ko ay talagang napakasimple, nakangiting sabi ni Hongdali, hindi man lang kinakabahan, napakayaman ko, sa palagay ko dapat ay iniimbestigahan mo ito ng malinaw. Tama ba? Si Hongdali ay sigurado pa rin tungkol dito. Ang isa ay bumili siya ng 2 vilya nang hindi kumukurap, at ang isa naman ay may kasama siyang mga bodyguard kapag lalabas siya. Ang 2 puntong ito ay sapat na upang patunayan na siya ay mayaman. Oo nga, nang marinig ang mga salita ni Hongdali, agad na tumango si Zhou Mingfei at nakangiting sinabi, oo, totoo, alam namin na napakayaman mo, kung hindi, babarilan ko lang at aalisin ang isang paa mo, ngunit hindi ako nagsasalita ng walang kaparirikan dito. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong mungkahi? Bibigyan kita ng 500 milyon, mahinahong sabi ni Hongdali, interesado ka bang bilhin ang ulo ng iyong amo? 500 milyon. Nang mabanggit ang ganoong numero, maging si Zhou Mingfei ay nagulat, pati na ang mga alipors na iyon. Alam niya lang na mayaman si Hongdali, pero hindi niya inaasahan na ganoon pala kayaman si Hongdali. 500 milyon. Kahit na siya ay maging isang pangunahing miyembro ng Black Dragon Hall, 500 milyon ay isang astronomical figure sa kanya. 5 iyon sa harap at 8 zero sa likod. Sino ba naman ang hindi matutukso sa ganitong kalaking pera?
Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, si Zhou Mingfei ay si Zhou Mingfei, isang pangunahing miyembro ng Black Dragon Hall. Mabilis niyang naisip ito, hindi maganda ang mungkahi mo. Ang pera ay marami, ngunit kung papatayin ko ang panganay na kapatid, tiyak na mamamatay ako. Hindi ko gagawin ang negosyong ito kung saan maaari kang kumita ngunit mawawala ang iyong buhay. Hindi ba tanga ang lalaking ito? Hindi niya hinayaang mapunta sa ulo niya ang pera. Ilang saglit, mataas ang tingin ni Hong Dali sa kanya. 500 milyon, ang ganoong bilang ay talagang sapat na para mabaliw ang maraming tao, ngunit si Zhou Mingfei ay halatang mas matalino. Tama ang sinabi niya. Matagal nang gustong ganap na maalis ng pulisya ang organisasyon ng Black Dragon Hall. Kapag namatay na ang pinuno, wala sa mga pangunahing miyembro at matataas na antas na mga thug sa ibaba ang makakatakas. Paano kung may pera ka? Kapag hinahangad ang bansa, saan ko ito gagastusin? Iyon ay dahil hindi ako nag-isip ng mabuti. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, huwag kang mag-alala, pag-isipan ko ulit. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalaki ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin. Nagdisku ako kasama ang mga kaibigan ko. Naglalaro ako sa bulwagan, ngunit nang makilala ko ang malaking kalbong lalaking iyon na nanakit sa kaibigan ko, natural akong kumilos. Walang interes sa pagitan namin, kaya bakit hindi na ako gumawa ng ibang mungkahi at hayaan? Kailangan kong sabihin na naaangkop pa rin ang mga salita ni Hong Dali. Na may katuturan. Ano ang relasyon nila ni Black Dragon Hall? Sa madaling salita, ito ay isang medyo masakit na hindi pagkakaunawaan, at hindi ito away dahil sa teritoryo o kapwa-interes. Hindi bababa sa iyo ng iniisip ni Zhou Mingfei. Dahil kahit kasing talino ng langit si Zhou Mingfei, hindi niya mahuhulaan na ang babaeng sinaktan ni Yan Hanggai ay magiging kaklase ni Hong Dali sa high school. Sa ganitong paraan, talagang hindi nagmamadali si Zhou Mingfei. Umiling siya sa mga nakababatang lalaki sa paligid niya, at agad na iniligpit ang kanilang mga baril nang gawin niya ito. Naisip niya na kahit gaano pa kalakas si Hong Dali, hindi siya maglalakas loob na makipaglaro kapag nakaharap ang 16 na taong katulad niya, ngunit hindi niya inaasahan na ito na ang hinihintay na sandali ni Hong Dali. Nakapagdesisyon na siya. Si Zhou Mingfei ay hindi maglalakas loob na bumaril ng direkta pagkatapos malaman na siya ay mayaman. Nakalkula niya na dahil walang direktang relasyon sa interes sa pagitan ng dalawang partido, hindi nila agad tatapusin ang kanilang alitan. Kaya sa sandaling lumitaw ang gayong pagkakataon, ang susunod na bagay ay magiging napakasimple. Bang! Si Gu Feifei ang unang gumawa ng hakbang, at ang kanyang malaking katawan ay hamampas kay Zhou Mingfei na parang kanyan. Si Kemengmeng ay tumayo na parang kidlat, at kasing bilis ng kidlat, agad siyang pumagitna sa mga kampa ng Black Dragon Hall. Inactivate niya ang kanyang breeze level movement technique at nagsimulang kumilos. Si Zhou Mingfei ay na-knockout ng mahigit 6 na metro ni Gu Feifei. Para akong nabangga ng humaharurot na boss. Ito ang unang pagkakataong nakaranas si Zhou Mingfei ng isang bagay dahil ang salitang, fly, ay nasa kanyang pangalan. Yung feeling na lumilipad. Ang buong tao ay patuloy na gamulong sa hangin, na may hindi bababa sa 6 na tadyang sa pagkakataong ito, at ang dugo ay bumulwak mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Bang, sumugod si Kemengmeng sa grupo. Sa pagkakataong ito, tunay na napagtanto ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagsama ng tigre sa kawan ng mga tupa. Si Kemengmeng ay isang tigre, at sila ay mga tupa. Sa isang kisap mata, kalahati ng 16 na gangster ang napatay ng 2 lalaki. Nang makitang hindi maganda ang takbo ng sitwasyon, ang iba ay gustong tumakas, ngunit bago sila makalayo, hinawakan ni Hong Dali ang isa sa kanila ang pagsasabi sa kanila na tumakas ay kinakailangan. Hindi, naghihintay pa rin si Brother Dali na hilingin sa kanila na magpadala ng mensahe. Para naman sa iba, kasama sina Gu Feifei at Kemengmeng dito, hindi ganoon kadaling tumakas ang mga kasanayan sa paggalaw sa antas ng simoy ay hindi para ipakita kung tutuusin. Kuya, ang gangster na sinunggaban ni Hong Dali ay bumagsak kaagad. Kuya, mangyaring iligtas ang iyong buhay, kapatid. Mengmeng, alisin mo muna ang lahat ng baril sa mga taong ito. Hindi nakalimutan ni Hong Dali ang mga taong ito. May dalang baril. Sa dimensyong ito, si Hong Dali at ang tatlo pa ay, sa tahasan, mas malakas ang pisikal kaysa sa mga ordinaryong tao. Wala silang problema sa pakikipaglaban sa kamay, ngunit mahihirapan pa rin sila kapag nakatagpo ng mga bala, kaya natural na hindi sila maiiwan ng anumang pagkakataon. Agad na pumunta si Kemengmeng para iabot ang baril, ngunit bumalik si Gu Feifei hawak ang ulo ni Zhou Mingfei at tinanong si Hong Dali, Dali, ano ang dapat kong gawin sa taong ito? Baliin muna ang mga paa bago magsalita. Sumandal si Hong Dali sa bench. Ngumiti siya at naglabas ng sigarilyo sa bulsa ng gangster, sinindihan ito, at sinabing, nabalitaan ko na ang mga tao sa Black Dragon Hall ay masyadong mayabang. Gusto ko talagang makita kung ganoon nga ang kaso ngayon. Okay. Iniunat ni Gu Feifei ang kanyang kamay. Na may malakas na tunog, ang kanang kamay ni Zhou Mingfei ay napilipit. Anyway, wala na sigurong pag-asa ang braso niya na manakit muli ng sinuman sa buhay na ito. Ako, inaamin ko ang pagkatalo. Gaya ng inaasahan sa isang hindi makataong pangunahing miyembro, talagang matigas si Zhou Mingfei nang napilayan ang kanyang kanang kamay, gumawa tayo ng malinaw na landas para malaman ko kung sino ka.
Ang makapangyarihang puwersa ni Gu Feifei at Kemengmeng ay humanga sa kanya, kaya sa pagkakataong ito alam niya na tiyak na wala siyang pagkakataon, ngunit kung tutuusin, siya ay isang pangunahing miyembro, at mayroon pa rin siyang pagnanais na maghiganti, kaya kailangan niyang malaman kung sino ang kanyang nasaktan sa pagkakataong ito. Ang pangalan ko ay Hong Dali, ngumiti si Hong Dali, nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, dito ako nakatira, at dapat mong malaman ito ng lahat. Sa katunayan, hindi kita sineseryoso noong una, ngunit hindi ko inaasahan na gagawin mo ito ngayon. Kung maglakas loob kang maghiganti, magkakaroon ng mali. Si Hong Dali ay ganito, at ang kanyang mga kaibigan ay mabubuhay ng maayos. At ang kanyang mga kaaway ay kadalasang nauuwi sa kahabag-habag. Kabanata 1138 Pagpatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Ikaw ang pinuno, kaya mas nakakaawa ka. Tumingin si Hong Dali kay Zhou Mingfei at mahinahong sinabi, ngayon mo lang sinabi na gusto mong hawakan ang lalaki ko, hehe, Feifei, alisin mo sa kanya ang bagay na iyon at sabihin sa kanya na huwag mag-isip tungkol dito sa hinaharap. Okay. Hindi magalang si Gu Feifei, kaya itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng malakas si Zhou Mingfei sa pagitan ng mga hita. Grrr, isang masakit na ungol ang lumabas sa bibig ni Zhou Mingfei, at pagkatapos ay inilibot niya ang kanyang mga mata at nahimatay. Okay, itapon mo lang dito ang mga talunan, tumayo si Hong Dali at nakangiting sinabi, lahat ng iba ay bali ang mga paa, at ito ay isang babala sa Black Dragon Hall na ito. Naiintindihan. Kahit na sinabi ni Kemengmeng na ito ay palaging maganda, ngunit bilang isang higanteng dragon, hindi siya ang uri ng maawang Panginoon. Umakyat siya at sinipa isa-isa. Ang mga binti ng mga gangster na ito ay ganap na may kapansanan, at ang mga alulong ng pagpatay ng mga baboy ay umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. Okay, tapos na. Nang makitang halos na ayos na ang usapin, tumingin si Hong Dali sa nanginginig na Alapier sa tabi niya at sinabing, dapat ay mayroon kang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, tama. Hayaan mong sabihin ko sa iyo sa itaas, mula ngayon Black Dragon Hall kung sino man ang maglalakas loob na magpakita sa lungsod na ito, bubugbugin ko siya. Oo, sa sobrang takot ng lalaki ay naasar siya at agad na tumakbo palayo. Sayang talaga. Tumingin si Hong Dali sa mga miyembro ng Black Dragon Hall na nakahandusay sa lupa, at umiling na may kaunting panghihinayang, iniligtas ka ng Harmonious Society, tara na. Kasabay nito, ang kanyang isip ang boses ng sistema ay nagmula sa loob, nakatagong misyon, wasakin ang Black Dragon Hall, 2, natapos, mission reward, 80 achievement points. Hehe, nakakuha pa ako ng 80 achievement points. Maaari kang makakuha ng mga puntos sa tagumpay sa pamamagitan ng pag-aalis ng pinsala para sa mga tao na mahusay. Maging ang Demon King ay nainggit, 80 achievement points para sa isang simpleng gawain. Para itong ibigay ng libre. Nakakapanlumo. Wala kang alam, sabi ni Hong Dali sa isang pambihirang rebuttal sa pagkakataong ito. Sinabi niya, kung ang aking mga kaibigan ay maaaring mamuhay ng isang magandang buhay, mas gugustuhin kung hindi makuha ang mga puntos ng tagumpay na ito. Nasabi niya ito dahil sa emosyon. Kung ang 80 achievement points na ito ay maaaring ipagpalit sa Shu Qingqing na hindi nasugatan, tiyak na hindi siya magdadalawang isip. Okay, nagkamali lang ako. Naramdaman din ng Demon King ang mood ni Hong Dali at hindi niya pinag-isipan ang isyong ito, bumalik ka muna. Nakahanap lang ako ng dalawa sa pinakabasura na ehersisyo at bahagyang binago ang mga ito ayon sa pangangatawan ng tao. Hindi dapat maging problema ang pagpapalakas ng iyong katawan pagkatapos na baguhin ito. Sa palagay ko, kung mabisa mo ito, hindi magiging problema ang talunin ang 5 gangster ngayon kung mabisa mo ito. Damn it, ang pinakamasama ay napalitan ng pinakamasama. Malaki ba ang epekto nito? Ito ay simpleng walang talo. Nagtagumpay si Hong Dali at ang dalawa pang matalo kay Zhou Mingfei, at pagkatapos ay sinunod ang plano. Tumakas ka na lang at humanap ng matutulugan. At malinaw naman, oras na para linisin ang larangan ng digmaan. Isang sigaw ng babae ang umalangaw-ngaw sa buong komunidad. Ito ay 2 espesyal na pulis na espesyal na inayos ni Hong Dali para magkaila bilang mga ordinaryong magkasintahan at pumunta dito para makipag-date, at pagkatapos ay, aksidenteng, natagpuan si Zhou Ming na nakahandusay sa lupa. Si Fei at ang iba pa ay natural na sumigaw sa taas ng kanilang mga baga. Pagkatapos ay lohikal na ang pulis ng SWAT ay, nagsushoot ng isang pelikula, sa malapit, kaya ang kanyang mga hiyawan ay mabilis na umakit ng isang malaking bilang ng mga pulis na pumunta upang suriin ang sitwasyon, at pagkatapos ay nakita nila si Zhou Mingfei at iba pa na natambas sa lupa. Anong nangyayari? Pinangunahan ni Wang Mingyang, ang Deputy Director ng District Police Station na nasa misyon sa pagkakataong ito, ang koponan. Nang makita si Zhou Mingfei at ang iba pa na nakahandusay sa lupa, dali-dali silang sumugod at nagtanong na may, labis na pag-aalala, nabugbog ka ba? Nagkaroon ba ng away ng grupo? Pagkatapos, mula sa pananaw ng pulisya, natural silang humingi ng tulong at tumawag sa 120 para sa tulong. Yung kotse, pero ayaw niya. Ang mga paa ni Zhou Mingfei ay nabali, at una niyang inakala na ang tumakas na mga alipores ay magdadala ng isang tao upang iligtas siya. Dahil dito, hindi na ako naghintay na may maibalik. Nauna ang mga pulis.
Naiisip ni Zhou Mingfei kung ano ang mangyayari pagkatapos na pumasok sa istasyon gamit ang kanyang mga paa, at walang sabi-sabi, nagngangalit siya at bumulong. Tapos ilang beses siyang pumikit ng marahas at namatay ng ganun-ganun lang. Ito ay hindi naintindihan ni Wang Mingyang sa oras na ito, at agad na sumigaw, ito ang mga tao ng Black Dragon Hall. Lahat, mag-ingat. Pagkatapos ay sumugod si Wang Mingyang at pinigilan ang lahat ng bahagyang nasugatan na miyembro ng Black Dragon Hall. Pigilan sila sa paggamit ng ibang paraan upang maging sanhi ng mga casualty. Kung tutuusin, ang mga Black Dragon Hall na ito ay lahat ay malubhang nasugatan, kaya sa katunayan si Wang Mingyang at iba pang mga opisyal ng pulisya ay kumilos lamang bilang isang palabas, at ang sitwasyon ay mabilis na nakontrol. Di nagtagal, narinig ng riot police na namamahala sa pag-arte doon kung ano ang nangyayari dito, tumawag ng pansamantalang paghinto, at lumipat mula sa mga aktor ng direkta sa totoong espesyal na pulis. Matapos sumugod, kinaladkad nila ang lahat ng tao sa Black Dragon Hall palabas at isinakay sila sa paparating na sasakyan. Sa loob ng sasakyan ng pulis. Matapos mahuli ang lahat ng miyembro ng Black Dragon Hall, inilabas ng mga opisyal ng SWAT ang mga posos at kinurot ang lahat ng miyembro ng Black Dragon Hall. Pagkatapos nito, ang mga opisyal ng SWAT ay mabilis na lumabas ng kotse, isinara ang pinto ng kotse ng malakas, at pagkatapos ay gumamit ng makapal na kadena ng palso upang masecure ang kotse. Nakalock ng maayos ang pinto. Naging maayos ang lahat. Noong una, hindi alam ng mga nanunood kung ano ang nangyayari. Ngunit nang marinig nila na ang mga taong ito ay pawang miyembro ng Black Dragon Hall, isang malaking organisasyon sa ilalim ng mundo, lahat sila ay sumigaw ng malakas. Hilumtang, hindi pa rin alam ng mga ordinaryong mamamayan kung ano ang nangyayari, ngunit sa lalong madaling panahon narinig nila na ang ilang napakasamang kaso ng pagpatay sa mga ordinaryong tao sa China, at maging ang pagmamadali sa mga kindergarten upang pumatay ng mga tao, ay dulot ng hilumtang. Sa pagkakataong ito ang mga tao ay lubos na nabigla. Diyos ko, ang Black Dragon Hall na ito ay nakagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Dapat lahat ng mga taong ito ay hatulan ng kamatayan. It's not that bad. Tinanong ko kung bakit ang daming pangyayari noong mga panahong iyon, kaya naging ganito. Magaling, ito na. Siya ang magaling na pulis ng bayan. Tumikim si Wang Mingyang, tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya, at sumigaw ng malakas gamit ang loudspeaker, mahal kong mga kababayan, mangyaring tumahimik. Sa isang iglap, tumahimik ang karamihan, naghihintay na marinig ito. Ano ang sinabi ng hepe ng pulisya? Orihinal, espesyal kaming inimbitahan ng crew na tumulong sa pagbaril ng eksena ng pulis at gangster. Naniniwala akong nakita na ito ng lahat. Sinunod ni Wang Mingyang ang mga linyang sinabi ni Hong Dali sa kanya noon at dahan-daang sinabi, orihinal, ito ang ginawa namin sa lahat ng mga kababayan. Mabuti na lang at malapit na ang relasyon namin sa isa't isa, pero hindi namin inasahan na maraming miyembro ng Underworld ang natagpuan dito, at parang ngayon lang nakaranas ng away ang mga miyembrong ito. Kaya ngayon, kailangan na nating tapusin ang pamamaril na ito at maniwala na tayo sa insidenteng ito, at paniwalaan ko ang tungkol sa sunog at sunog. Dahil nag-aalala kami na may iba pang mga miyembro ng gang na nag-aabang dito, hinihiling din namin ang lahat na umuwi ng maaga at i-lock ang mga pinto ng aming mga armadong pulis na magpapatrolya sa loob ng 3 araw. Tingnan mo, maganda ang sinabi niya at malinaw ang ginawa niya. Ang mga salita ni Wang Mingyang ay agad na nakatanggap ng malakas na papuri mula sa lahat sa audience. Hindi nagtagal, nagpadala si Wang Mingyang ng mga tao upang linisin ang larangan ng digmaan. Nang makitang hindi natuloy ang paggawa ng pelikula ngayon, huminto sa trabaho ang crew. Ang mga espesyal na opisyal ng pulisya ay nag-escort sa mga ordinaryong tao pauwi, at pagkatapos ay nagpatrolya muli sa komunidad. Pagbalik nila sa police station, naghihintay na rito ang kapitan ng SWAT team na si Zhao Mingguang. Nang makita niya si Wang Mingyang, humagalpak siya ng tawa at sinabing, "Oh, itong Hong Dali ay may napakagandang plano. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang 2 bodyguard. Nakakabilib talaga. 16 na miyembro ng Black Dragon Hall ang pawang armado ng mga baril, at pinalo nila ang mga ito hanggang sa isang pulpol. Oh, anong talento, lalo na ang Gu Feifei na iyon. Kung pwede siyang sumali sa criminal police team ko. Kumbinsido ako. Kumbinsido talaga ako." Napabuntong hininga si Wang Mingyang at sinabing, akala ko isa lang siyang binata mula sa isang mayamang pamilya kahit gaano pa siya kamisteryo, pero ngayon ay tila isa na siyang totoong tao na hindi nagpapakita ng mukha. Saan nanggaling ang 2 bodyguard na ito? May mga walang katulad na master sa martial arts novels. Haha, I advise you don't be too aggressive if you can donate 50 million to the hospital without blink an eye. Investigate his origins. Nakangiting sinabi ni Zhao Mingguang, sasabihin niya sa iyo kung ano ang masasabi niya. Walang silbi ang magtanong tungkol sa hindi niya masabi. Hanggat walang problema sa pinanggalingan ng pera, mas mabuting huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Hindi magandang bagay para sa iyo na bumalik at mag-imbestiga sa kanya pagkatapos lamang niyang gawin ang isang malaking pabor sa amin. Tsaka, kung tiyak na hindi ka nag-abandona ng isang sanggol, tiyak na hindi ka nag-abandona. Tao. Talaga. Tumango si Wang Mingyang, at pagkatapos ay nagsabi, kaya Kapitan Zhao, ano ang susunod nating gagawin?
Ang pangunahing miyembro na si Zhou Mingfei ay patay na, at karamihan sa iba ay maaari lamang ituring na mga kampon. Sa palagay ko hindi ko masabi. Ano ang nangyayari? Iniisip ko ito noon, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nakaisip ako ng isang ideya. Bahagyang ipinikit ni Zhao Mingguang ang kanyang mga mata at sinabing dahan-dahan, humanap ng pagkakataon na palayain ang mga taong ito. Hayaan mo na. Matapos marinig ang mga salita ni Zhao Mingguang, natigilan si Wang Mingyang. Miyembro ito ng Black Dragon Hall. Marami na siyang nagawang masama, at hinahayaan lang siya. Oo, hayaan mo na. Tumango si Zhao Mingguang at sinabing, tinanong ko rin si Hong Dali kung ano ang ibig niyang sabihin noon, at ang sagot niya ay ang pagtatanong lang sa mga taong ito na maglakad-lakad sa bureau at magsagawa ng mga galaw, ang mga alipors sa mababang antas ay maliit ang halaga. Hindi cost-effective na hayaan tayong mag-aksaya ng pagkain, at kung hindi ito gagana, kailangan na nating magbayad para sa mga gastusin sa pagpapagamot, kaya't ngayon ay naghihintay na lamang tayo ng mga gastusin sa pagpapagamot ng mga ito, kaya't ngayon tayo ay pinuno ng Halong Hall na ito. Gusto mo ba talagang palayain sila? Halatang hindi siya lumingon, bihira ang makahuli ng napakaraming miyembro ng Black Dragon Hall. Isa itong malaking tagumpay. Handa ka bang palayain sila? Tahimik. Ang pagkuha ng 15 miyembro ng Black Dragon Hall ng sabay-sabay, ito gayunpaman, ang pambihirang tagumpay sa taong ito sa paglaban sa mga gangster ay talagang pinakawalan. Sa totoo lang, medyo ayaw talaga ni Wang Mingyang. Haha, si Hong Dali ay talagang isang high-end na talento, ngumiti si Zhao Mingguang at umiling, sinabi, naisip ko rin noon. Ngunit pagkatapos ay pinag-isipan ko itong mabuti sa loob ng ilang oras, at sa wakas ay naunawaan ko na sinabi ni Hong Dali na bitawan ang mga bagay na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang obra maestra ng pagpatay ng 3 ibon sa isang bato. Natigilan si Wang Mingyang. Itong Hong Dali, anumang diskarte ay maaaring magkaroon ng ganoong epekto. Kabanata 1139, si Kuya ang nangunguna. Oo, pumatay ng 3 agila gamit ang isang bato. Nakangiting paliwanag ni Zhao Mingguang kay Wang Mingyang, kung iisipin mo, kung alam ng kuya na namumuno ang tungkol sa bagay na ito, imposibleng hindi niya ipahayag ang kanyang posisyon. Ano ang kinakatakutan natin sa kanya? Ang kinatatakutan namin ay magpadala siya ng mga miyembrong hindi natatakot sa kamatayan para hanapin ang mga ordinaryong tao. Kumilos ang mga tao. At ang pagpapaalis sa mga taong ito ay isang paraan ng pagbibigay ng mukha sa kanya ng mga ito. Pangalawa, para hindi niya magamit ang mga pamamaraang ito sa kanya noon, para hindi niya magamit ang kanyang mga naunang pamamaraan. Tulad nito, ang mga gastos sa pagpapagamot ay hindi katumbas ng halaga, kaya ang pinuno ay dapat na magbigay ng isang halimbawa para sa kanyang mga nasasakupan, at hindi siya magpupunas sa kanyang puwit kahit na siya ay nasugatan o namatay, kaya ito ay humihiling sa kanya na gumastos ng pera at alisin ang mga sakuna, ang mga taong ito ay dapat na iwasan ang mga ito pagkatapos na iwasan ito ng mga pinuno. Magpadala ng mga tao para manggulo kay Hong Dali ito ay haantong sa isang sitwasyon kung saan si Hong Dali ay hindi nakikita, ang pinuno ay sumusunod ng malapit, at sa wakas ay isinara namin ang lambat gamit ang isang arrow, isang palaso, 3 agila, iyan ay kahanga-hanga. Makinig ka sa sinabi mo, totoo. Laking gulat ni Wang Mingyang, itong Hong Dali, maaaring patay na si Zhuge Liang. Tumawa si Zhao Mingguang, haha, don't tell me, but let me see, it's really possible. Sa loob ng isang pribadong bahay. Ang miyembro ng Black Dragon Hall na pinakawalan ni Hong Dali ay kinuha ang kanyang naka-encrypt na telepono at nagsimulang tumawag sa kanyang mga superior. Hoy, Mr. Hu, kami. Nabigo ang aming misyon. Sinabi ng gangster na may umiiyak na tono, patay na si Master Joe, at lahat ng iba pang mga kapatid ay nahuli. Ano? Ang tawag sa telepono ni Mr. Hu doon ay halatang labis na nabigla, ano ang nangyayari? Sandali lang. Sasabihin ko muna sa aking kuya at hihilingin ko sa kanya na bumalik sa iyo mamaya. Okay, Mr. Tiger. Maya-maya, tumunog ulit ang ringtone. Isang madilim at paos na boses ang dumating, magsalita ng dahan-dahan, ano ang nangyari? Oo, ganito. Natatakot na sabi ng gangster, orihinal naming tinambangan si Hong Dali ngayon. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang 2 babaeng bodyguard niya. Natamba kaming 16, at nabali ang mga kamay at paa ni Mr. Joe sa lugar. Oh, yung leader sa kabilang side ng phone. Halatang medyo nagulat, sinabi niya sa malalim na boses, ibig mong sabihin, 16 sa inyo ay natalo ng 2 tao mula sa kabilang panig. 2 babae. Oo. Wala siyang lakas ng loob na itago ito, at kaagad niyang ikinwento ang mga nangyari noon ng detalyado mula simula hanggang wakas. Mukhang may kakayahan itong Hong Dali. Saglit na nag-isip ang nangungunang kapatid, at pagkatapos ay sinabi, sabihin mo sa mga kapatid dyan na maging mahinahon sa malapit na hinaharap at subukang huwag gumawa ng inisyatiba upang maghanap ng gulo. Kailangan kong isipin kung ano ang nangyayari. Magpahinga muna kayo, ako na ang bahala sa iba. Sinabi ito ng pinuno at ibinaba ang telepono. Ang imperial na kabisera. Sa isang mansyon malapit sa tubig. Ito ay isang napakasikat na waterside villa area sa Imperial Capital.
Ang sinumang maaaring manirahan dito ay may net worth na daan-daang milyon, at maraming matataas na opisyal at kilalang tao. At dito nakatira ang masasamang pinuno ng Black Dragon Hall. May kasabihan na ang dakilang ermitanyo ay nakatira sa lungsod. Sinong mag-aakala na dito talaga titira ang pinuno ng Black Dragon Hall? At sa oras na ito, nasa deck chair lang sa tabi ng artificial na lawa. Nakasuot ng pantulog at sunbathing ang leading brother. Hindi naman talaga siya mukhang masama, at may peklat na halos 1 pulgada ang haba sa kanang pisngi niya. Bukod dito, medyo gwapo siya. Kung titingnan mo lang ang kanyang mukha, walang makakapaghula na siya ang pinuno ng Black Dragon Hall. Ano ang pinagmulan nitong Hongdali? Bamulong ang pinuno sa sarili, maaari talagang talunin ng 2 bodyguard na kasama niya ang 16 na tao na pinamumunuan ni Zhou Mingfei gamit ang kanilang mga kamay. Medyo nakakatakot ang kanilang mga kasanayan. Kung ikukumpara kay Gu Feifei, hindi sapat si Zhou Mingfei. Ngunit alam na alam ng nangungunang kapatid ang mga detalye ni Zhou Mingfei para maging isang pangunahing miyembro, hindi ka basta-basta umasa sa pagiging walang awa, kailangan mong magkaroon ng tunay na kakayahan. Noong unang panahon, nakipag-away kay Zhou Mingfei ang underground black market boxing champion ng 3 silangang lalawigan. Ang resulta ng laban na iyon ay hindi alam ng mga tagalabas, ngunit alam na alam ito ng nangungunang kapatid si Zhou Mingfei ay kalmado pa rin, habang ang black market boxing champion ay nanatiling tahimik. Medyo kakaiba na ang ganoong tao ay walang kapangyarihang lumaban kapag kaharap ang bodyguard ni Hongdali. Maaaring sa pagkakataong ito, tumama ako sa isang ladrilyo na pader. Sumimangot ang nangungunang kapatid na lalaki, maraming taon na akong nasa kalsada, at wala pa akong narinig na pamilyang nagpalaki ng ganoong kalakas na bodyguard. Sa pagkakataong ito ay itinuturing na isang pagkabigo, ngunit ano ang mangyayari sa hinaharap? Talagang sinabi ng taong ito na ang mga tao mula sa Black Dragon Hall ay hindi pinapayagang tumuntong sa Shen City. Nakakabaliw ang tono. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag, sabihin mo sa mga kapatid doon na panatilihing mababa ang profile sa malapit na hinaharap. Huwag hawakan ng nguso. Bilang pinuno, dapat niyang pangalagaang mabuti ang mga kapatid sa ibaba. Kung hindi, kung siya ay masyadong makapangyarihan, sino ang makakasama niya? Matapos ayusin ang mga tropa ni Shen Cheng, direktang idinial ng nangungunang kapatid ang mobile phone ng isang matataas na opisyal. Sa pagkakataong ito ang kanyang tono ay hindi gaanong pala kaibigan, Zhu Zhang, maayos ka ba kamakailan? Ano bang problema mo? Halatang medyo kinakabahan si Bureau Zhang sa kabilang panig ng telepono, ngunit hindi ito natatakot. Ang susi ay siya ang nanguna. Kasuklam-suklam nga ang mga pamamaraan ng panganay na kapatid. Natatakot si Zhang Ju na ang taong ito ay magdudulot ng ilang masamang pangyayari sa lipunan, kung mayroon kang anumang mga kahilingan, mangyaring sabihin sa akin kaagad. Kung hindi ito labis, maaari kong isaalang-alang ito. Haha, wala naman talaga, mahinahong sabi ng nakatatandang kapatid. Sabi niya, ilan lang sa mga kapatid ko ang inaresto at nakakulong sa district bureau ninyo. Maari ba akong tulungan ni Direktor Zhang na paalisin sila? Pumasok na ang mga tao mo. Haha, ito ay isang magandang bagay. Humagalpak ng tawa si Direktor Zhang, dapat ba akong magpaputok para ipagdiwang ngayong gabi? Bahala ka, walang gaanong emosyon ang leading brother, I only care about the results. Of course, you can also not let people go, basta pero mahirap sabihin kung ano ang kahihinatnan niyan. Humph, bibigyan kita ng mukha sa pagkakataong ito, malamig na sabi ni Direktor Zhang, mangyaring huminahon ka kapag lumabas ka. Ang mukha ay hindi isang bagay na palagi mong nakukuha. Nakakahiya talaga para sa amin. Hindi ka makakakuha ng magandang deal kung nagmamadali ka. Siyempre, haha, Direktor Zhang, pupunta ako sa iyong lugar at ibibili kita ng inumin, sabi ng pinuno at ibinaba ang tawag. Sa Shenzhen Criminal Police Brigade. Haha, ang pinuno ay talagang kumuha ng pain sa pagkakataong ito. Ibinaba ni Bureau Zhang ang telepono, hinampas ang mesa, at tumawa ng malakas. Nakikinig sa kanyang tono, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Haha, napakasaya. Oo, haha, bihira lang makakita ng talent na katulad ni Hongdali. This time, pwede nang uminom ng kaldero si Hilungtang. Tumawa din si Zhao Mingguang habang nakaupo sa sofa, Zhang Ju, kung tutusin kung ano ang ibig niyang sabihin, ang bagay na ito ay hindi matatapos ng madali. Siguradong gagawa siya ng paraan para magpadala ng mga tao para patuloy na manggulo kay Hongdali. Siyempre, tumanggo si Director Zhang, dapat tayong mahigpit na mag-imbestiga sa malapit na hinaharap, lalo na mag-ingat sa Black Dragon Hall. Ipadala ang mga sniper mula sa kasalukuyang pananaw, walang problema sa pakikipaglaban sa mga bodyguard ni Hongdali, ngunit mahirap sabihin ang tungkol sa mga sniper. Naiintindihan ko, papansinin ko ito. Agad namang pumayag si Zhao Mingguang. Gayun din, nag-isip sandali si Direktor Zhang, pagkatapos ay idinagdag, dapat bigyang pansin ni Hongdali ang kanyang kinakain. Ang Black Dragon Hall ay palaging mabisyo, at hindi naglalaro ayon sa sentido komon. Kung ang puwersa ay hindi sapat, malamang na ang kasamaan ay darating.
Sa pagkalason sa tubig o pagkain, o pagtatanim ng mga bomba sa ilalim ng mga sasakyan ay dapat na mahigpit na imbestigahan ng malapit sa Ching, at hindi dapat imbestigahan si Shu sa Ching sa hinaharap, at hindi dapat itanong si Shu sa ospital. Dapat mag-ingat ang ibang mga kaibigan ni Dali. Oo, naiintindihan ko. Si Zhao Mingguang ay lubos na sumang-ayon sa mga salita ni Zhang Ju. Bakit wala silang nagawa tungkol sa Black Dragon Hall? Ito ay dahil ang mga taong ito ay hindi lamang walang pakialam sa kanilang buhay, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay wala silang pakialam sa buhay ng ibang tao. Sila ang nakapasok sa kindergarten at pinatay ang mga bata noon, at sinunog ang bus. Mayroong kahit na mga malubhang kaso tulad ng pagkalason ng tubig, at sila ay karaniwang kasangkot. Ito ay tiyak na dahil dito na ang mga pulis ay naging walang magawa. Wala silang choice kundi protektahan ang buhay at kaligtasan ng mga tao. Responsibilidad nila ito. Kaya ngayon na ang Black Dragon Hall ay ganap ng naging mga kaaway ni Hong Dali, ang mga bagay na ito na hindi binibigyang pansin ng mga ordinaryong tao ay partikular na mahalaga. Ngunit ang tanong ay, nag-isip sandali si Zhao Mingguang at biglang nagsabi, kung pinuprotektahan ng ating pulisya si Hong Dali, iisipin ba ng pinuno na si Hong Dali ay nakipagtulungan sa atin sa isang tiyak na lawak at gumawa ng anumang aksyon? Ito ay medyo mahirap hawakan. Matapos marinig ang mga salita ni Zhao Mingguang, sumimangot din si Bureau Zhang. Kailangang protektahan si Hong Dali, ngunit kung masyado mo siyang protektahan at nakita ito ng Black Dragon Hall, magiging napakahirap. Sa ganitong paraan, nag-isip sandali si Direktor Zhang, at pagkatapos ay sinabi, ipapadala mo kay Hong Dali ang mga kagamitan para makadetect ng mga pampasabog at lason. Pangunahing lutisin niya ang mga problemang ito ng mag-isa. Obserbahan ka namin at ipaalala sa iyo ng palihim. Para sa mga sniper, ito ay kinakailangan mahigpit ang pagsisiyasat. Hindi alintana kung pinupuntirya natin ang Hong Dali o hindi para sa kapakanan ng kaligtasan ng ibang mamamayan. Hindi natin maaaring hayaang gumala ang mga sniper sa mga lansangan. Gumawa si Xiaoyu ng sinigang na dawa at itlog para kay Xu Qingqing, at maingat siyang inalagaan para matapos ang kanyang hapunan. Ang mga ina na kakapanganak pa lang ay hindi pinapayagang kumain ng kahit ano, at maaari lamang kumain ng mga bagay tulad ng lugaw ng dawa at mga itlog na nagpapalusog sa tiyan. Salamat, lubos na nagpapasalamat si Xu Qingqing para dito. Tinapos niya ang kanyang hapunan sa maliliit na kagat, tumingin sa maliit na isda, at mahinang sinabi, okay, wala akong gagawin. Dapat gawin mo muna ang iyong sariling negosyo. Hindi ito katumbas ng halaga para sa akin. Hindi ba sulit ito? Sulit ito. Maingat na umiling si Xiaoyu, narito ka mag-isa, at walang mag-aalaga sa iyo. Tama lang na tumulong ako. Kaklase ka ni Dali, at ako ang matalik niyang kaibigan na lumaki na nakasuot ng pantalon. Dapat ayos lang. Dahan-daang tinulungan ni Xiaoyu ang bata na takpan siya habang buhay, pagkatapos ay sumimangot. Ang kanyang boses ay bahagyang hindi nasisiyahan, at bamulong, nga pala, Qingqing, may isang bagay na hindi ko alam kung sasabihin ko o hindi. Tita at tito, bakit wala ka rito? Kabanata 1140 ang sumpa ni Lucifer. Ang pamilya ni Xu Qingqing ay nagkawatak-watik simula nang mawala ng kanyang ama ang lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya, at bihira itong banggitin ni Xu Qingqing. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat, ito ang oras na kapanganakan pa lang ni Xu Qingqing, at hindi siya pinuntahan ng kanyang mga magulang. Tumakas ang tatay ko sa bahay at hindi ko alam kung saan siya nagpunta, walang magawang umiling si Xu Qingqing, may mga luha sa kanyang mga mata, namatay din ang nanay ko mamaya, at ngayon ako na lang talaga ang natitira sa pamilya ko. Itong kawawang babae, hindi ko alam kung gaano karaming paghihirap ang kanyang dinanas, ngunit mahirap para sa kanya na sabihin, maliit hindi rin madaling magtanong tungkol sa isda. Ngunit alam ni Xiaoyu na siya at siya ay may parehong problema. Hindi sinasadya ni Xiaoyu na maliitin siya. Pagkatapos ng lahat, ang mabubuting babae ay hindi madaling mahanap ngayon. Huwag kang malungkot, kasalanan ko ang lahat. Hindi mo dapat binanggit ito, umupo si Xiaoyu sa tabi ng kama ni Xu Qingqing at mahinang sinabi, matulog ka ng maaga. Aalagaan kita ng mabuti sa panahong ito. Huwag mo lang isipin na clumsy ako. Well, sabi ni Xu Qingqing na may maaraw ng ngiti, salamat. Si Hong Dali, na bumalik sa villa at magpapahinga na sana, biglang nakatanggap ng notification mula sa system. Nakatagong misyon, deskmate. Tapos ka na. Ang mabuting kapatid ng host na si Jiang Xiaoyu ay kasalukuyang nag-aalaga kay Xu Qingqing. Rating ng misyon, S-level. Gantimpala sa misyon, 50 puntos ng tagumpay. Si Hong Dali ay nakahiga sa sofa at nilalaro ang kanyang telepono, tumatawa habang kinakalikot niya ito, hehe, hihihi, pagkatapos ng paglalakbay na ito, mayroon akong 230 puntos na nakamit muli. Well, may natitira pang 70 puntos noong nakaraan, at 30 puntos para sa side mission. Black Dragon Tang Bashi, inalagaan si Xu Qingqing sa 50, at maaaring ipagpalit sa 2 eternal na kagamitan, hahaha. Ang demonyong hari sa kanyang isipan ay patuloy na nalulumbay, masyado kang nakakakuha ng mga puntos sa tagumpay. Madali lang. Ang taong ito ay mas nakamamatay kaysa sa isang tao, at walang paghahambing sa pagitan ng isang tao at isang demonyo.
Naalala ko nung ako ay nagsasanay, ito ay isang bundok ng mga bangkay at isang dagat ng dugo. Nakapatay ako ng hindi mabilang na mga demonyo bago ako tuluyang naging hari ng demonyo. Ito ay maihahambing, ito ay maaaring. Bueno, sa tuwing nakumpleto ni Hong Dali ang isang gawain at nakakakuha ng mga puntos sa tagumpay, ang Demon King ay nagiging labis na nalulumbay. Walang paraan, ang mga katangian ng walang hanggang suit na maaaring ipagpalit sa mga puntos ng tagumpay, kahit na ang isang halimaw na tulad ng Demon King na nabuhay sa 10,000 taon ay titingnan ito ng may paninibugho. Ito ay ganap na naiiba mula sa mga kagamitan na maaaring makatagpo ng normal. Ito ay ganap na pagdaraya. Okay, huwag kang mag-alala tungkol dito. Pagbalik ko, maaari kang gumawa ng ilang mga sandata ng demonyo at magsulat muna ng ilang mga ehersisyo, nakangiting sabi ni Hong Dali, magkakaroon ako ng napakagandang ideya sa panahong iyon, at ikaw ay magiging isang mahusay na katulong. Anong ideya? Nang marinig ni Hong Dali na may bagong ideya siya, naging interesado rin ang Demon King, sabihin mo sa akin ang tungkol dito at tingnan kung masaya ito. Huwag hayaang mabunyag ang mga sekreto. Malalaman mo pagdating ng panahon. Humalaklak si Hong Dali. Lumingon, matulog ka na, bumalik ka bukas. Sa loob ng Super Seminary. Nasaan si Bei Yuanqing? Lumabas ka. Tumayo si Kung sa pintuan ng dormitoryo ni Bei Yuanqing at malamig na sinabi, "How dare you lie to me, ha?" Ang lalaking nasa harap niya ay isang dakilang tao, ang napili, hindi siya nagbibiro. Nanginginig na lumabas si Bei Yuanqing. Nagtanong, Kuya Kong, ano ang mali? Hindi mo ba nakita sina Gu Feifei at Hong Dali? Siyempre ginawa ko. Sinuntok ni Kung si Bei Yuanqing at pinalipad siya ng 10 metro palayo, sumuko na lang sila. Kailangang. Sa pagkakataong ito, halatang walang kabuluhan na naman ang plano, at maamin lang ito ni Bei Yuanqing, at mabilis na tumayo at nagsabi ng magiliw na mga salita, Kuya Kong, hindi ko inaasahan na direktang aaminin nila ang pagkatalo, ngunit talagang malakas si Gu Feifei. Hindi na ako interesado kung malakas ka ba o hindi, tumalikod si Kung at umalis, ang kinaiinteresan ko ngayon ay kung mayroon bang malalakas na tao sa iyong pamilyang Bei. Naglakas loob kang magsinungaling sa akin. Sa tingin mo ba ito na ang katapusan? Talagang natulala si Bei Yuanqing sa pagkakataong ito. Si Kung ay hindi talaga nagsimula ng away kina Gu Feifei at Hong Dali, ngunit bumalik para manggulo para sa pamilya Bei. Kuya Kung, teka, medyo nalilito si Bei Yuanqing, okay lang kung hindi ka nakipag-away kay Gu Feifei at Hong Dali. Ang pamilya natin Bei ay inosente. Ang pamilya Hong at ang pamilya Zhou ay gumawa ng kasunduan sa pakikipag-ugnayan, ang boses ni Kung ay nanggaling sa malayo, hanggat ikaw, ang pamilyang Bei, ay walang gagawin, syempre maaari lang akong magdulot ng gulo para sa iyo, ngunit hindi ko magagawa ang anumang bagay na iyon. Oo, tama ang sinabi niya. Magsisimula na ang mapagpasyang labanan sa pagitan ng pamilya Hong at ng pamilya Zhou. Kahit palaaway si Kung, hindi siya tanga. Ang magdulot ng gulo sa dalawang pamilyang ito sa panahong ito ay para lamang magdagdag ng panggatong sa apoy, at magiging malaki ang awayan. Kaya ngayon ang pinakamagandang pagpipilian ay pumunta sa pamilyang Bei para maglaro. Ngunit ang problema ay, gaya ng sinabi natin kanina, muntik nang pilitin ni Lucifer si Bei Yuanqing sa isang sulok noong nakaraan, at ang kuneho na ito ay nangangagat ng mga tao kapag siya ay nababalisa, hindi pa banggitin si Lucifer ba, ang anghel ng kapahamakan na may IQ na 200. Kaya sinumpa niya ang buong pamilya ni Bei Yuanqing. Upang sabihin na ang sumpa ni Lucifer ay lubhang kakaiba. Ang iba ay hindi ito maramdaman, at ang taong sangkot ay walang anumang naramdaman. Gayunpaman, kakaiba ang kapangyarihan ng kanyang sumpa. Maaari itong palaging magdala ng malas sa mga tao nang hindi nila inaasahan. Kaya nangyari ang trahedya. Noong una, si Kung ay medyo militanteng chosen one na patuloy na sinasanay ang sarili para sa hinaharap na sheriff field. Gusto lang niyang maasa ang sarili sa iba't ibang hamon. Sanayin ang iyong sarili. Wala naman talaga akong masamang intensyon nung pumunta ako sa bahay nila Bei this time. Isang hamon lang na makita kung nakagawa ako ng anumang pag-unlad sa panahong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang pumunta si Kung sa pamilya Bei, may malaking nangyari sa pamilya Bei. Master, hindi maganda. Master Shiwei, hindi ka namin makontak. Ang isang gwardya ng pamilya Bei ay balisa. Nagmadali siyang pumasok sa pag-aaral ni Bei Mingshan, ang pinuno ng pamilyang Bei, at sabik na sinabi, nabigo ang contact signal ni Master Shiwei. Ano? Nang marinig niya ang balita, maging ang isang malakas na lalaki tulad ni Bei Mingshan ay nabigla. Tumayo siya agad. Ang pamilyang Bei ay may malaking layunin, at mayroong hindi mabilang na mga direktang disipulo at side disciples, ngunit wala sa kanila ang kasing halaga ni Bei Shihui. Dahil lang ang Bei Shihui ay pinagsama sa Transforming Soul Stone. Transformation Soul Stone, hindi pagmamalabos na sabihin na sa universo na ito ang pinakamahusay na kakayahang maging isang assassin. Ngunit ngayon ay hindi makontak si Bei Shihui, kaya napakaposibleng patay na siya. Namatay. Sino? Sino ang pumatay sa aking Shihui? Inihampas ni Bei Mingshan ang kanyang palad sa mesa, at ang malaking solid wood table ay agad na naging alikabok. Malakas na sumigaw si Bei Mingshan, suriin. Suriin mo ito para sa akin. Kahit sino man ito,
Kapag nalaman ito, papatayin ko siya ng walang libingan. Nang makitang dumadagandong sa galit ang may-ari ng bahay, nagmamadaling tumakbo palabas ang gwardya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagtagal matapos tumakbo palabas ang guard, tumakbo ulit si Dayan pabalik. Pagkapasok niya sa pinto, sinabi niya, Guro, na, ang pinili na iyon, kung, ay dumating sa pintuan. Kung hindi, ito ang madalas na nangyayari. Nagkataon, ito ang panahon na si Bei Mingshan ang pinakagalit. Nang mabalitaan niyang dumating talaga ang pinili para manggulo sa oras na ito, paano niya ito matiis? Umusad ang galit sa kanyang ulo, umungal si Bei Mingshan, narito ang kanyang lola para manggulo sa oras na ito. Gusto kong makita kung ano ka, Farrell na. Pagkatapos ay umalis si Bei Mingshan kasama ang isang malaking grupo ng mga tao at dumiretso sa gate ng Beijia Manor. Paglabas niya ng gate, nakita niya si Kung na nakatayo sa gate, isang pares ng masasamang mata na nakatingin sa gate ng Bei Manor halatang galit din siya. Ang pinili. Nag-walk out si Bei Mingshan. Si Damon, na nakatayo sa harap ni Kung, ay malamig na bumantong hininga, I'm giving you some face. Hindi ako nagdulot ng gulo sa iyo nitong nakaraang 2 araw. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang maglalakas loob na pumunta sa pinto. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin? Gusto mong makipag-away sa akin ngayon? Ako, pinaglalaroan lang kita. Sobrang galit ako sa pagkakataong ito, dahan-daang sabi ni Kung, si Bei Yuanqing mula sa iyong pamilya ay nagsabi sa akin na sina Gu Feifei at Hong Dali mula sa Super Seminary ay napakalakas, kaya nagpunta ako sa Yanyang planet partikular. Hinanap ko silang dalawa, ngunit ang resulta ay labis akong nadismaya. Ang orihinal niyang ibig sabihin ay hindi siya nasisiyahan sa direktang pagsuko ni Gu Feifei at Hong Dali. Ngunit ang problema ay, hindi naiintindihan ni Bei Mingshan. Ang ideya ni Bei Mingshan ay madaling natalo ni Kung sina Gu Feifei at Hong Dali, at pagkatapos ay naisip niya na niloko siya ni Bei Yuanqing, at sa oras na iyon si Bei Shihui ay nagkataong nasa Yanqing. Planet Yang, kung iisipin mo ito, kung magkasalubong sina Bei Shihui at Kung talagang mag-aaway sila. Sabi mo nagpunta ka sa Planet Yanyang. Ang mga mata ni Bei Mingshan ay puno ng pagpatay na layunin, at siya ay patay na. Nakatitig kay Kung, sinabi niya sa malamig na boses, kung gayon, patay na ang Shihui ko, at wala kang kinalaman dito. Bei Shihui. Hindi ko siya kilala. Si Kung, gaya ng dati, ay hindi nagpakita ng emosyon, ang alam ko lang ay hindi ako nasisiyahan nang pumunta ako doon. Tungkol sa Bei Shihui na iyong binanggit, malakas ba siya? Patay na si Bei Shihui, kaya ano pa ang silbi ng pagsasabi kung malakas siya o hindi ngayon? Si Bei Mingshan ay halos magngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot, at pinunit ang kanyang balabal na may dagandong, ang lakas ng loob mong insultuhan ang aming pamilyang Bei, naghahanap ka ng kamatayan. Aniya at saka dirdiretsong kumilos. Siya ay karapat-dapat na maging tuktok ng lakas ng antas ng Starfield. Isa lang siyang with a gesture, isang malaking pressure ang bomb alot kay Sora. Pagkatapos, ang isang bola ng lilang kulog at kidlat sa palad ni Bei Mingshan ay naging isang higanteng dragon at lumipad patungo sa langit. Galit na galit si Bei Mingshan at pinatay siya sa sandaling nakilala nila siya. Purple Thunder Soul Stone, isa sa mga nangungunang nakakasakit na Soul Stone sa mga advanced na Soul Stone. Ang napakalaking mapangwasak na kapangyarihang iyon ay maaaring ganap na sirain ang isang hukbo sa isang iglap. Ang nakakapasong init ay mararamdaman kahit sa malayo. Maging ang mga gwardya na inilabas niya ay napaatras ng 6 na hakbang nang makita nilang kumikilos si Bei Shihui upang maiwasang aksidenteng masugatan. Ito ay nasa Shenlong Star pa rin, na mayroong attribute compression force field, at ang kapangyarihan nito ay nakompress ng husto. Kung hindi, ang Purple Electric Dragon na ito ay dapat na hindi bababa sa 100 metro ang kapal, at ito ay tiyak na magwawalis sa buong mundo. Tulad ng inaasahan ng pinuno ng pamilyang Bei, talagang may kakayahan siya. Marahas na umikot ang mga mag-aaral ni Kung, at pagkatapos ng mabilis na pag-iwas sa galaw ni Bei Mingshan, isang bola ng lilang kulog at kidlat ang lumitaw sa kanyang kamay. Maaaring kopyahin ng Eye of Copy ang lahat ng kakayahan ng iyong kalaban. Kasama ang kagamitan. End of this chapter.